mangingisda. Bigyan mo ako ng 500 kiling isda. Pare, nagbibiro ka ba? Sana ko kukuha ng 500 kiling isda. Katarantaduhan. Akala mo talaga bibili lang ako ng isda? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga? Sa akin na ang proteksyon ng pamilihan. Magsisingil na kami ng bayad sa seguridad. Anong bayad sa seguridad? Nagbayad na ako sa pamahala ng palengke. Bakit may dagdag na bayad pa? Anong bayad-bayad? Protection mo to. Pag gusto ka saksakin, kami ang takbuhan mo. Hindi ka namin pababayaan. Naiintindihan mo na? Kung hindi, sampal PA lang. Magigets mo. Masisiguro ko yan. Kuya, nagtitinda lang ako ng isda para mabuhay. Maawa kayo. Kuya, saya. Tigil ang kalokohan at magbayad ka na. Anong problema? Wait. Gao Xiaoqiang. Ikaw si Wang Hongwei. Putang ina mo. Pangalan ni Wei, mamamatay ka. Buisit, anong lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ni Wei? Papatayin kita? Hoy, wag mo siyang takutin. Kaklase ko siya nung high school. Masipag at mahiyain siyang tao. Gao Xiaoqiang, hindi ka ba ang valedictorian natin noon? Bakit nagtitinda ka ng isda dito? May sakit ang nanay ko. Hindi na ako nakapag-high school. Talaga? Nakakalungkot naman. Hindi mo na kita sisingilin ngayon. Wang Hongwei, wag Wei dahil magkaklase tayo noon. Pwedeng patawarin mo na ako? Anong patawad? Hindi ka na magbabayad ano? Sino ito? Ito ang nobya ko. Ano? Nobya mo? Isa kang mabahong tindero ng isda. Paano ka nagkaroon ng magandang nobya? Ganda. Diba? Oo. Ang swerte mo talaga, kaya mukhang maganda ang nobya mo ah. Ibigay mo sa akin ang nobya mo, hindi na kita sisingilin. At kung may manbuli sa iyo, tutulungan kita. Parek, hindi tama to. Huwag kang magbiro. Mukhang ayaw mo ng maayos na usapan, kailangan mo ng masamang paraan. Sa tingin ko, ikaw ang ayaw uminom, inumin mo ang parusa. Wei, ayaw talaga. Talagang ayaw mo ano? Huwag kang magmalabis. Ako PA ang masama? Long at Hu, bigyan siya ng shot. Opo. Anong ginagawa na yo? Tigil na, umalis kayo. Kung hindi kayo hihinto, tatawag ako ng pulis. Manghuhuli ka ng pulis sa lugar ko, hayaan mo siya. Subukan mo nga. Hoy, hindi ka nakikinig sa akin? Umalis ka, bitawan mo ako. Ano? Gago ka? Pakawalan mo siya. Pakawalan. Wait. Ang tapang mong sinaktan ako, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Gao Xiaoqiang. Gao Xiaoqiang, Gao Xiaoqiang. Tumigil ka nga. Pakiusap, tumigil na kayo. Wait. Ang ganda mo talaga. Habang tumatagal, lalong sumisigla ang ganda mo. Hahaha, gusto mo bang maging akin ka? Hindi pwede. Pag-isipan mo. Kasama ako, may kotse ka, at bahay. Mabibili kita ng bags kapag may oras. Wala akong pakialam. Naku, di mo alam ang galing kong hari ng East Street. Bitawan mo ako. Long at Hu, dalin niyo siya, pipilitin ko siya. Sige, wait. Xiaoqiang. Bitawan mo ako. Tulong. Tumigil ka. Gagalawin kita. Wala nang makakatulong sa'yo. Bitawan mo ako. Nasaan si Xueyao? Dinala siya ng MGA gago. Xiaoqiang, nakauwi ka na? Hoy, Xiaoqiang, ano minong nangyari sa mukha mo? Xiaoqiang, anong ginagawa mo? Nanay, baka hindi ko na kayang alagaan kayo. Ingat ka. Xiaoqiang, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Huwag kang magpadalos-dalos. Kinidnap ni Wang Hongwei at ng kanyang MGA tauhan si Xueyao. Si Wang Hongwei, anak ng kontratista. Hindi ba't kaklase mo si Wang Hongwei? Bakit niya kinuha si Xueyao? Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Xiaoqiang, huwag kang magpadalos-dalos. Kung may mangyari, tumawag ka ng pulis. Malakas ang kapit nila, walang silbi ang pulis. Ako na ang bahala. Xiaoqiang, hindi mo pwedeng gawin na to. Umalis kayo. Bitawan niyo ako. Pasugin niyo agad. Bitawan niyo ako. Wait, bilisan mo. Ako na ang pupigil sa kanya.
Wei, sige na. Ako na ang hahawak sa kanya. Bitawan niyo ako. Huwag kang gumalaw. Putang ina. Gumalaw ka, PA. Papatayin kita. Umalis kayo. Naku, mas lalo kang nakakaganyak. Haha, bibigyan PA kita ng isang pagkakataon. Sasama ka ba ng kusa? Ipipilit ko na lang. Hindi kayo palalampasin ng tatay ko kapag ginawa niyo to. Hoy, yang tatay mo. Sino ba yang tatay mo? Ang tatay ko ang may-ari ng Platinum Han, si Chow Hailong, pinakamayamang tao sa Jinghai. Ha ha ha, nakakatawa ka talaga. Ang anak ng pinakamayaman sa Jinghai. Nagtitinda ng isda sa palengke. Ha ha ha, Wei. Subukan mong paglaruan ng mayamang heredera. Oo, pagtripan natin ang anak ng mayaman. Sobrang astig to. Ahahaha. Uy, pigilan niyo siya. Gusto kong magpakasasa sa rurok ng buhay ko. Ahahaha. Umalis kayo? Puta, gusto mo pang tumakbo? Tangina mo? Ano pang hinihintay nyo? Pigilan mo siya? Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Pakawalan, pakiusap. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Jinghai. Sumusuko na ako. Pakawalan niyo ako. Pakiusap. Bitawan mo ako. Umalis kayo. Pakiusap, pakiusap. Pakawalan niyo ako. Putang ina, naghahanap ka ng kamatayan. Naku, hinahanap mo ang gulo. Gao Qiang, Huwag kang mag-alala, iingatan kita. Wang Hongwei, huwag kang magmalabis. Hoy, Gao Xiaoqiang. Mabahong tindero ng isda. Nasa problema ka na. Gusto ko lang mangapi ano na ngayon. Hawak-hawak mo PA ang kutsilyo. Hinahamon kitang saksakin ako. Gusto mong makipag-away, ha? Gusto ko yan. Haha. Gusto ko lang magtinda ng isda ng tapat at mamuhay ng marangal. Bakit mo ako pinipilit? Bakit? Dahil isa kang mabahong tindero, mababa ang loob at tapat ka, yun lang. Isa ka lang mabahong tindero, ginaya mo PA ang paghawak ng kutsilyo. Karapat dapat ka ba? Iaalay ko ang ulo ko. Sige, subukan mong patayin ako, saksakin mo na. Duwag ka. Kung hindi mo siya papatayin, ako ang papatay sa'yo. Pag hindi mo siya pinuputol, ako ang puputol sa'yo. Tigil na yan, Biaozi. Duwag talaga siya. Nung nasa paaralan PA kami, may dalawang tambay na humarang pero di siya lumaban. Nadudumi sa salawal PA lang bago PA siya saktan. Ang duwag-duwag talaga. Hindi lang duwag, basura rin siyang tao. Nag-alaga PA siya ng bata para sa iba. Nabasag niya ang isang antigo. Malapit nang makulong ang nanay niya. Lumuhod siya at nagmakaawa. Ha 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 ha. Totoo ba yan? Nakakaawa naman. Gao Xiaoqiang, pipili ka ngayon. Una, ibigay mo babae mo, tapos lumuhod ka at humingi ng tawad. Pag ganon, hindi kita papatayin. Pangalawa, papatayin kita ngayon, tapos kakantutin ko babae mo. Wang Hongwei, huwag mo akong subukan. Kahit kuneho, kakagat kapag napilitan. Ano? Kakagatin mo ako? Biaozi, Gangzi. Hatakin niyo babae niya sa kama. Gusto kong kantutin sa harapan niya. Panoorin niya ang lahat. Halika na. Putang ina, lalaban na ako. Buisit, lalaban ako sa'yo. Aray, Sino ka? Anong karapatan mong sugurin ako? Dugo? Wisit, anong lakas ng loob mong sugurin ako? Saksakin niyo na agad. Puta, Gao Xiaoqiang, huwag kang padalos-dalos. Nasa ilalim ako ni Crazy King Sujiang. Kung mahawakan mo ako, papatayin niya ang buong pamilya mo sa isang kisap. sinabi ko nang huwag mo akong paabutin sa ganito. Hindi kita palalampasin. Gao Xiaoqiang, huwag kang padalos-dalos. Geyaw, huwag mo akong pigilan. Putang ina nitong gagong to. Grabe ang kapal ng mukha niya ngayon. Kailangan ko siyang gibain. Dapat ko siyang saksakin para magbayad. Pag-usapan na lang natin to. Magkakaklase tayo nun. Bayaran na lang kita. Gao Xiaoqiang, magsalita ka ng maayos. Magkaklase tayo. Bayaran na lang kita. Babayaran kita. Akala mo pera lang sasagot sa lahat? Wala akong pakialam ngayon. Pasensya na. Gao Xiaoqiang, pakiusap. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ang yabang mo kanina. Takot ka rin mamatay? Takot ako mamatay. Nakikiusap ako. Patawad. Hindi ko gagawin. Wala kang lusot. Papatayin kita ngayon. Gao Qiang, huwag kang magpakamatay. Kung pakakawalan ko siya, mambubuli na naman siya.
Ngayon, isusugal ko ang buhay ko para wala nang maloko pa. Gao Kyang, huwag mo gawin to. Kung may mangyari sa'yo, nanay mo paano? Paano naman ako? Gao Xiaoqiang, isipin mo nanay mo. Kung papatayin mo ako at mabaril ka, nanay mo paano? Ang hirap na niya. Sino ang aalaga sa kanya? Huwag mo alalahanin nanay ko. Inapi mo ako ngayon. Anong usapan? Basta huwag mo lang ako patayin. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Magkano ba gusto mo? Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng pera mo. Nasaktan ko ang dalawa mong kapatid. Ikaw ang magbayad ng gamutan. At huwag na kayong maningil ng proteksyon dito. Kung babalik kayo para guluhin ako, papatayin ko kayo, No. alis na tayo. Wala kang silbi. Kuya, wala kang kwenta. Hindi nyo kayang saksakin ang mabahong tindero ng isda. Magsama kayo sa impyerno. Tol, akala ko hindi talaga maglalakas loob ang mabahong tindero. Kuya, malalakas talaga sila sa trabaho, hindi natin sila kayang talunin. Wag na, hindi ko kayo maaasahan. Mas mabuting ipaubaya ko na lang kay Wugong. Talunan ka. Sabi mo isa sa MGA, tauhan mo, na hinawan ng tindero ng isda. Nanghingi kami ng proteksyon, hindi lang ayaw magbigay, nakipag-away PA sa amin. Ang kapal ng apog niya? Paano nakalaban ng tindero ng isda ang tulad ko? Babasagin ko siya. Paano na lang ang reputasyon ko? Tawagin mo ang MGA, tauhan mo. Dalhin ang MGA panloob. Ako mismo ang haharap sa kanya. Tawagin mo ang iyong MGA, kapatid. Dalhin niyo ang MGA kagamitan. Ako mismo ang haharap sa kanya. Opo, Kuya Wu. Ayon kay Wugong, dalhin niyo ang MGA kagamitan, magsisimula na ang laban. Tara na. Bakit hindi ka PA umuwi? Mabuti ka lang ba? Xiaoqiang, okay ka lang ba? Okay lang ako, Nay. Huwag kang magpapahamak. Ano ang gagawin ko? Nay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kahit mamatay ka na, may delikadeza PA rin ako. Tito, bakit nandito kayo? Huwag mo akong tawaging tito. Ayokong madamay sa MGA gulo mo. Kuya, ano ang nangyari? Ang anak mong buti-buti, nangahas pang sakta ng tao. Xiaoqiang, sino ang sinugatan mo? Sinugatan niya ang tauhan ni Wugong. Alam mo ba kung sino si Wugong? Siya ang kanang kamay ni Haring Sujiang. Nabaliw, walang awang tao yun. Naku Xiaoqiang, nakasagasa ka ng makapangyarihan. Nakipag-away ka ba talaga sa ganun kalakas na tao? Pumunta sila para maningil ng proteksyon at inapi si Shui Yao. Pinalaban nila ako. Isa ka lang na tindero ng isda. Anong problema kung inaapi ka namin? Hindi ba't sa lipunan? Ang malakas ang nananaig sa mahina. Anong karapatan mo para guluhin sila? At agresibo silang pumunta. Wala akong pakialam kung aapihin nila si Shui Yao. Lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Nag-iingay ka pa. Sinabi ni Wugong na papatayin ka niya. Ako, ano na ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Tumakbo na tayo. Kung mabagal kang tumakbo, mamamatay ka. Xiaoqiang, dalhin mo agad si Shui Yao at umalis. Nanay, hindi ako aalis. Naintindihan ko na. Ang MGA taong to ay nang aapi ng mahihina. Habang mas takot ako, lalo nila akong aapihin. Kung tatapangan nilang itulak ako, makikipagpatayan ako sa kanila. Tingnan natin sino ang matatakot. Huwag kang magpadala. Mag-isa ka at mahina. Paano ka makikipaglaban sa MGA na sagang? Tingnan mo nga sarili mo. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Anong meron ka? Meron ka lang sirasirang isda. Papatayin mo ang nanay mo sa sama ng loob. Xiaoqiang, umalis ka na agad. Kung may mangyari sa'yo, hindi na ako mabubuhay. Tumigil ka sa pag-iyak. Nakikiusap ang nanay mo. Akala mo makakaalis ka? Sa tingin mo makakapunta ka? Yung mabahong tindero ng isda ang pumatol sa tropa natin. Nako, talagang nagbago na ang mundo. Isang tinderong mabaho ng isda, nangahas pang gumamit ng kutsilyo. Gusto ko lang magtinda ng isda ng tahimik. Huwag niyo akong pilitin. Mayabang ka PA rin, kaya ngayon ipipilit ko sa'yo. Tara na. Una, putulin ang 2 daliri at ipakita sa akin. Opo, Wugong. Huwag po, kuya. Nakikiusap po ako. Hindi kasi edukado ang anak ko. Humihingi po ako ng tawad. Inang, ano ba iniisip mo? Sinaktan niya ako, tayo-tayo na lang magsusorry. Gagawin ko po ang lahat, kuya. Anong kamay ang ginamit niya sa akin? Uunahan kong putulin ang sariling kamay. Hindi pwede. Huwag po.
Ang pangkabuhayan ng anak ko ay pagtitinda ng isda. Kapag pinuputol niyo ang kamay niya, hindi na siya mabubuhay pa. Wala akong pakialam kung mabuhay siya o hindi. Gusto kong pagdusahan niya habang buhay. Bilisan niyo na. Kung hindi, ako mismo ang gagawa. Kuya, nakikiusap ako. Nay ko po, lalabanan ko kayo. Utya, lalaban ako sa'yo. Nangahas kang manakit sa akin. Patayin niyo siya. Wisit, nangahas PA siyang gumanti. Aray, huwag mo akong paluin. tigil na, pakiusap. Tumigil na kayo. Tigilan nyo na yan. Pakiusap, huwag niyo siyang sasaktan. Dahil sa pakiusap ko, pabayaan niyo na ang MGA Ulila. Pinagbigyan na kita. Sino ka ba? Ako si Liu Quan, kapitan ng Barangay Liu Kun. Walang kwenta ang kapitan. Lumabas kayo. Bugbugin niyo ng malala. Patayin niyo at sunugin sa krematoryo. Ugong, pakawalan niyo na siya. Pakiusap, tigil na. Ha ha ha. Ikaw na tindera ng isda, hindi ka nabaliw ngayon? Ipakita mo ulit ang pagkaulol mo. Tumigil na kayong lahat. Tigil na ang lahat. Sino ka? Tayos. Hindi mo ba nakikita na ligtas at masaya itong mangingisda at masaya sa ganitong pang-aapi? Naiiyak na ako sa galit. Tay, tulungan mo si Gao Qiang. Sagipin mo siya. Pinakasalan niya ang anak ko ng palihim. Tapusin na natin ito sa kanya. Tay, pakiusap. Mamamatay siya kung hindi. Kapag hiniwalayan ka niya, tutulungan ko siya. Ano sa tingin mo? Payag ka ba? Hindi ko iiwan si Xueyao kailanman. Gusto mong mamatay sa MGA kamay nila? Kahit mamatay man ako, hindi ko sasaktan si Xueyao. Alam mo, hindi ako ang ayaw sumaklolo. Siya ang gustong mamatay. Kapag tinulungan mo siya, hindi na kita makikita kailanman. Xueyao, Gao Qiang, tumigil ka na. Tama ang tatay ko. Isa ka lang mangingisda. Wala kang maibibigay na ginhawa sa akin. Nabigo ako sa iyo, maghiwalay na tayo. hindi. Xueyao, alam kong para sa akin to, pero hindi ako takot mamatay. Hindi ka ba natatakot? Paano ang nanay mo? Alam kong sinisikap mong iligtas ako, pero hindi ako takot sa kamatayan. Hindi ka ba takot mamatay? Di mo ba naiisip ang nanay mo? Mangingisda. Hindi mo karapat dapat ang anak kong babae. Kalimutan mo na yung pangarap mo. Ginago mo ang anak ko. Mag-sorry ka't umalis ka na. Palalayain kita. Wisit, ang yabang mo talaga. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Sa Jinghai, ako ang batas. Hayan, akala mo magaling ka dahil may pera ka? Di mo ka ba kasaan makipag-usap kay Wugong? Ipapaalala ko sa kanya kung sino ako. Sanghu Abaw? Opo. Lolo, bakit di ka lumuhod at humingi ng tawad kay Wugong? Barilin na kita ng 2 beses, ngayon din. Umalis ka, naghahanap ka PA rin ng kamatayan. Bigyan kita ng katapusan. Isa kang kawatan na walang silbi. Ano ang karapatan mong magmayabang? Anong kapal ng mukha mo? Bauzi, saksakin mo na para mailigtas ako. Isang hamak na langgam ka lang. Saan ka humuhugot ng tapang? Huzi, huwag mong gambalain ang dragon, patayin ng walang awa. At dambugin natin tong lalaking to. Oh, Hoy, pakinggan mo. Kasama ako ni Xu Jiang na hari ng gulo. Kapag pinatulan mo ako, pagkakaabalahan ka ni Jiang, Kasama ka ni Xu Jiang. kilala mo si Xu Jiang. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Magbigay ka ng 1 milyon kompensasyon. Kung hindi, tatawagin ko si Jiang at ipapabaw ng buong angkan mo. hapwing ina, naghahanap ka ng kamatayan? Sandali, boss. Sabi niya kay niyang tawagin si Xu Jiang laban sa akin. Bigyan natin ng tsansa. Tingnan natin kung makakatawag siya kay Jiang. Sige, Yung kakampi mo, si Xu Jiang yun. Di ba? Mahilig kang magbaon ng tao, no? Tawagin mo para baunin ako. Subukan natin. Tawagin mo siya para ako'y ilibing at tingnan natin ang mangyayari. Ang yabang mo't wala kang alam sa mundo. Paano mo nagawang hamakin si Xu Jiang? Sige, tatawagin ko na si Jiang at makikita natin paano kanya ililibing. Hoy, Kuya Jiang, ako si Malit na Wugong. May lalaking umaasa sa pera niya at may 2 bodyguard. Minumura ka at tinaapi. Oo, sige. Maghintay ka lang, paparating na si Xu Jiang. Sige, maghihintay ako. Baka hindi mo alam kung paano nakuha ang palayaw na hari ng kalokohan. Kung alam mo yon,
Maiihi ka sa takot. Yung pagwasak sa Platinum Hall, 5 taon nakalipas, si Xu Jiang lang ang pumatay sa 30 tao at nakaligtas sa daang talim, kaya tinawag siyang hari ng kalokohan sa ilalim mundo. Kung alam mo ang kapangyarihan ni Jiang, naglakas loob ka, PA ring gumawa ng kalokohan. Hintayin mo si Xu Jiang, malalaman mo kung bakit handa akong mamatay. Sige, maghihintay ako. Tatay, sila ang muntik ng magwasak sa buhay ko. Huwag mong palalampasin. Huwag kang mag-alala, sino man yan. Pababayarin ko silang lahat. Sino ba itong napakayabang? Sino tong gagong mayabang? Oy, Jiang, nandito ka na pala, Jiang. Bossing Jiang, ito yung mayaman. Sa pera lang umaasa. Bastos ka raw ng basta. Talaga. Babastusin ako. Libing ng buhay yan. Bossing Long, nandito ka pala. Bakit ba gusto mo akong ilibing? Hindi po. Malaking pagkakamali. Bossing Long, sa inyo po, hindi ako magwawala. Hindi ko po alam nandito kayo. Bossing Jiang, anong nangyayari? Sino ba to? Gago ka talaga. Di mo ba kilala si Long? Mayamang-mayaman sa Jinghai. Boss ng lahat sa Jinghai. Hari kong to, tanga. Siya pala ang pinakamayaman. Boss mo talaga? Mali ba ko? Hindi po. Tama kayo. Bossing Jiang, laging tama po kayo. Sinusunod namin lahat ng utos nyo. Di ba sabi mo papatayin mo ako pagdating ni Boss Jiang? Ano na? Hintayin PA ba kita? Gago ka. Sino nagpausok sa ulo mo at bastusin ang boss ko? Bossing Long! Pasensya na po. Mali po ako. Patawarin niyo po ako. Long, nagkamali ako. Bulag ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Hindi mo yata alam ang estilo ko. Xu Jiang, alam mo na ang gagawin. Alam ko, Long. Maghanap ako ng libingan sa kanya. Wag, Long. Nasa ilalim ako sa'yo. Kasama na ako sa hirap at ginhawa mo. Alam mo pang kapatid kita, nangahas ka pang gulatin ang amo ko. Mali ako. Patawad. Ah, tama. Kasalanan niya lahat ito. Anong ginawa niya? Humingi siya ng proteksyon sa tindero ng isda. Gustong gahasay ng kasintahan. Hindi niya alam na anak ni Brother Long ang kasintahan. Buwisit? Nangahas kang galawin ng anak ng amo. Babalatan kita ng buhay. Kuya Jiang, kahabagan mo ako. Sige, Xu Jiang, huwag pumatay sa sirasirang bahay na ito. Kaladkarin niyo at humanap ng lugar. Boss, halika. Dalhin niyo sila sa kagubatan sa likod ng bundok. Jiang, kahabagan mo ako. Kuya, kahabagan naman. Kuya Jiang, kahabagan mo ako. Brother Long, may iba ka pang gusto. Dalhin ang dalawang to sa gubat sa likod ng bundok. Opo. Kuya Jiang, pakiusap patawarin niyo ako. Kuya Jiang, awa naman po. Kuya Long, may iba PA po ba kayong utos? Sige, pwede ka nang umalis. Opo. Tindero ng isda. Tandaan mo, to. Huwag mo nang hahanapin ang anak ko. Kung hindi, sa susunod kasama nanay mo kayong ipapasok sa gubat. Gao Kiang, aalis na ako. Weyaw, babalikan kita. Subukan mo kung kaya mo. Weyaw, Isang tindero lang ng isda. Kumikita ng ilang libong yuan kada buwan. Gusto mo pang pakasalan ng anak ko? Tito Zhao, magtatrabaho ako ng husto. Gagawin ko ang pangalan ko at bibigyan si Huayao ng ligaya. Huwag kang mangarap ng ganyan. Maraming tao ang kapalaran ay nalalaman sa pagsilang PA lang. Kung makakakuha ka ng 1 milyong yuan at makabili ng sariling bahay, titignan kitang may respeto. Pero kaya mo ba talaga? Huayao, Gao Xiaoqiang, sumuko ka na. Anak siya ng pinakamayaman sa Jinghai. Ikaw na tindero, magtinda ka na lang ng tapat. Bakit ka PA naghahangad ng napakalaking pangarap? Oh, Xiaoqiang, tama ang tito mo. Hindi tayo karapat-dapat sa kanya. dapat mong isuko. Imposible yan. Pakakasalan ko si Huayao sa buhay ko. Kalokohan. Isang tindero ng isda. Pangahas ka sa pinakamayaman sa Jinghai, binata. Ginugulo mo ba ang pamilya Liu? Isang mangangalakal ng isda ka lang, pangahas ka. Harapin ang pinakamayaman sa Jinghai, gumagawa ka ng problema para sa angkan Liu. Tatay, ate, bakit kayo nandito? Ha? Ang anak mo ay may nagawang mabuti. Bakit ako ang tinatanong mo? Na-offend niya ang pamilyang Zhao. Pipigain tayo ng Chamber of Commerce ng Jinghai. Ngayon, ipinapalayas ko kayo sa ngalan ng angkan Liu. Oo, ang bahay na ito ay aming kukunin. Tumira kayo sa kalsada. Ate, wag naman ganyan. Opo, tatay. Pamilya PR rin naman siya ng MGLU. Huwag naman silang tapakan sa kahirapan. Sinusuntok na nga sa lupa. Dinadaganan pa. Tumutulong ka rin sa kanila. Lumayas kayong lahat sa angkan Liu. Siya ang nagtanan sa gwardyang si Gao Jiantian at nagluwal ng anak sa labas. Ilang taon nang hindi tumitigil sa pagsira sa pangalan ng MGLU. Paano natin palalampasin ito?
Nakatira sa gusaling ito ang lola ng Dragon King. Napakapobreng lugar. Squatters area ito. Oo nga, puro paupahang bahay dito. Ganun ba? Hintayin niyo ako sa kanto. Pupuntahan ko sila. Naiintindihan ko. Maghintay ka malapit dito. Pupuntahan ko sila. Dragon King, sasama ako sa iyo. Hindi. Hindi ko sila nakita sa loob ng maraming taon. Maging normal lang. Huwag mo silang abalahin. Opo? Hoy, kayong mag-ina, lumayas kayo sa bahay ko agad o ipapakagat ko kayo sa aso. Dad, ate, please. Huwag niyo kaming palayasin ni Xiaoqiang. Kung ayaw mong makagat, lumayas ka na sa kwarto. Lumayas ka na. Hinahamon mo ang kamatayan. Sino ka? Ikaw si Zhantian. Siyang yun. Nagdusa ka. Xiaotian, tawagin mo siyang dad. Buhay ka pa. Nung MGA panahong iyon, akala ko katapusan ko na. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na mamatay at nakaligtas ako. Mabuti na buhay ka pa. Mabuti na buhay ka pa. Ito ang anak natin. Xiaoqiang, tawagin mo siyang dad. Isang lalaking nagdulot sa amin ng pagdurusa. Hindi siya karapat-dapat maging ama ko. Ang lalaking nagdulot ng labis na hirap at kahihiyan, hindi karapat-dapat maging ama ko. Xiaoqiang, alam kong galit ka sa akin, ngunit sa pagbabalik ko ngayon, babayaran ko kayo ng makasandaang beses. Nandaya ka noon sa nanay ko. Ngayon ba'y uulitin mo pa eh? Na aksidente ako sa digmaan at nawala ang alaala, kamakailan lang bumalik ang memorya ko. Ako mismo nagpalayas sa kanila mula sa Liu, sakayin mo sila at umalis na kayo. Pawiin mo ang MGA salita mo ngayon din. Nagbabanta ka sa akin. Kung hindi ko ito bawiin, Pagsisisihan mo ang kapalaluan mo. ang lakas ng loob mo. Isang gwardyang nakaligtas lang sa kamatayan ang pangahas na sumagot sa akin. Matawag ko ang pulisya para dakpin ka. May ganyan ka palang kapangyarihan? Subukan mo kung hindi ako magagalit. Sige, ipakita mo nga. Ikaw ang may kasalanan nito. Wala akong kasalanan. Tatay, huwag na kayong makipagtalo. Wala naman siyang alam. Zhantian, mag-sorry ka na kay tatay. Ako PA ang magsusori. Zhantian, ano ba ang sinasabi mo? Hindi na tulad ng dati ang pamilyang Liu. Pulis na ang pangalawang anak nila. Kapag hindi ka humingi ng tawad, talagang ipapaaresto ka nila. Nakuha ko. Kaya pala ang yabang niya talaga. Kung gustong makipag-away sa pamilya Liu, mahihirapan kita sa huli. Hoy, ikaw ba si Liuan? Halika rito agad. Bumalik na naman ang asawa ng kapatid mong guwardiya. Iniistorbo niya ako. Sige. Teka, malalaman mo rin ang katotohanan kapag nakaposas ka na. Pasensya na nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang taong maglakas loob na ipusas ako ay hindi PA pinapanganak. Zhantian, huwag mong subukan. May proteksyon na ang pamilya Liu. Hindi mo kaya sila, kaya humingi ka ng tawad kay Itay. Siyang yun. Tiwala ka sa akin, proprotektahan ko kayong mag-ina. Ni Xiaoqiang, wala nang manlalait sa inyo sa buong mundo. Tigil na ang kayabangan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kitang-kita ko ang kakayahan mo. Pusta, magmalaki ka PA. Pagbalik ni Liuan, malalaman niya ang lakas mo. Nasa na yung kabayong yan? Lumabas ka rito! Nasaan na yung nakaamoy na gwardya? Lumabas ka riyan! Liuan, halika rito. Halika. Ikaw, Zhantian, talaga bang hindi mo alam ang salitang kamatayan? Inagaw mo ang nobyo ng kapatid ko noon. Hindi pa kita napapatawad. Ngayon, ginugulo mo na naman ang angkan naming Liu. Dumating lang ako para sunduin sina Xiang Yu at Xiaoqiang. Hindi ko ginulo ang pamilya ninyong Liu. Hindi. Di ba't kanina ka PA mayabang? Minamaliit mo ang angkan naming Liu. Ha. Wala ako pakialam sa angkan Liu. Kasi pag pinansin ko kayo sa isang iglap, mawawala ang angkan niyo sa Jinghai. Mayabang. Pangahas mong sinabing mawawala ang angkan Liu. Aarestuhin kita tuturuan ng leksyon. Ganyan talaga ang MGA asong ulo. Sige na, Kapitan? hulihin niyo at dalhin sa presinto. Opo, boss. Walang alam si Zhantian, patawarin niyo na siya. Umalis ka o isasama rin kita. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Naghahanap ka ng kamatayan? Mayabang ka PA rin. Hulihin niyo na agad. Sino ang may lakas ng loob? Putangina, sino ka ba? Hindi mo karapat-dapat malaman ang pagkatao ko, ngunit kung pati itong nasa harap mo ay gagalawan mo, handa ka ng mamatay. Binabanta mo ako. Hindi banta ito, katotohanan ang sinasabi ko. Paano parurusahan ni Dragon King ang angkan ng Liu? Ang kanang Liu ay salbahe at hindi karapat-dapat sa negosyo.
Unahin nating hibain ang yaman ng Angkan Liu. Si Dragon King nga. Ang kwela niyong dalawa, ah. Adik ba kayo sa pagpe-perform? Gusto niyong mabaon sa utang ang Angkan Liu? Akala mo ba gobernador ka ng Jinghai? Malamang hindi mo alam, ang gobernador ng Hinhai ay luluhod sa harap ko. Nakakatawa ka talaga. Baliw ka ba? Hanggang dito ka PA magyayabang. Dragon King, handa na ang lahat. Tinawagan mo talaga para wasakin ang Angkan Liu. Hindi ko alam kung magtatagumpay. Bakit hindi ka na lang maghintay at manood? Sige. Maghihintay ako ngayong araw. Hindi niyo mababang karote ang Angkan Liu. Ipapakulong kita hanggang sa huling hininga mo. Ngayon, hindi mo mapapabagsak ang angkan naming Liu. Ipapakulong kita habang buhay. Sige, Coach Tian, huwag kang magmalaki. Kakakabalik mo lang. Gusto mo bang mawala ka na naman? Huwag niyong pilitin, wala naman siyang ambag, mahilig lang magyabang. Hayaan mo na siya, patay na siya sa puso ko. Ikaw naman, Gao Jiantian. Kahit anak mo, hindi ka nakilala. Nagpapanggap ka PA ring astig? Yuan, huwag ka nang makipagplastikan. Dalhin niyo na siya. Bilisan mo. Sabi mo babagsakin ang pamilya namin? Naghihintay ako? Bakit wala PA? May kaya bayarang artista mo? sandali, konting ayos lang, ilang minuto. Wala na akong pasensyang makipaglaro sa'yo. Bibilang ako ng 3. 1, 2. Sino? Hay, anong nangyari? Kanina sinabi ni Pangulong Liu ng Chamber of Commerce, ipagbabawal niya lahat ng negosyo ng pamilyang Liu simula ngayon. Binanggit ba niya ang dahilan? May natanggap daw siyang utos mula sa isang misteryosong amo para burahin ang aming pamilya sa Jinghai. Utos ng misteryosong amo. Siya kaya? Ano sa palagay mo? Ikaw nga, nagtagumpay ka ba sa labas nitong MGA taon? Sakto lang, may konting kakayahan. Dapat mong maintindihan, pera at kapangyarihan magkaiba ang MGA. Yan, kung tatawagan mo ngayon ang Chamber of Commerce at pakiusapang palayain tayo, papayagan kita. Wala kang karapatang makipagkasundo sa akin. Huwag mong tanggihan ang alok ko, papatayin kita. At kung mahuli kita, sisiraan ko ang pamilya mo. Napakasama mo, wala kang respeto sa batas. Huling pagkakataon, magpasakop ka o lalaban ka. Qinglong, Tang asterisk ka, gusto mo talagang mamatay? Sinaktan mo ako. Dali, dakpin niyo siya. Para ka nang nagpapakamatay? Sinuntok mo ako, hulihin siya. Pangahas kayong MGA langgam. Makinig ka, pag-atake sa pulis ito, ipahuhuli kita sa espesyal na pangkat. Hatulan kang mamatay. Subukan ninyo ako hulihin. Sige, maghintay kayo. Kapitan Zhao, nasa linya ka, may nananakit ng pulis. Dumali. Pagdating ng espesyal na pangkat, huhulihin kita agad. Papatayin ko ba, Dragon King? ang espada ng hari, hindi pumapatay ng langgam. Panoorin natin ang palabas niya, nagpe-perform ka PA. Akala mo pera lang katapat ng batas? Sa tingin ko, hindi mo kilala ang espesyal na pangkat namin. Eksperto sa paghuli ng MGA kriminal, MGA terorista. Kung lalaban ka, babarilin ka na. Nangangatog na ako. Alam kong takot ka na. Tumawag ka sa Chamber of Commerce. Palayain si Liu Qiang at lumuhod ka sa akin. Tumawag ka ngayon din sa Chamber of Commerce at palayain ang pamilya Liu natin. Pagkatapos, lumuhod ka sa akin. Jantian, humingi ka agad ng tawad sa pangalawa mong kapatid. Malaking kasalanan ang pananakit. Magdudulot ito ng malaking gulo. Siyang yun, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Malaman mo ang lakas ko saglit. Siyempre alam ko, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Kahit may connection ka sa Chamber of Commerce, bagong yaman ka lang, empleyado ako ng gobyerno. Ako ang magmamakaawa sa'yo. Maraming hindi naniniwala sa sinasabi ko pero malungkot ang kinahihinatnan. Hindi ka pagbubukod. Tingnan natin kung sino ang mas kawawa. Bilisan mo silang arestuhin, Kapitan Zhao. Narito ka na rin. Nananakit kayo ng pulis. Oo, ano problema? Bastos kayo, ang yayabang, at inamin nyo pang diretsahan? Kapitan Zhao, arestuhin niyo ang 2 nanakit ng pulis. Arestuhin nyo ang 2 to. Lumaban ka at babariling ka rito. Subukan nyo kaming arestuhin. Dumating at dakpin silang 2. Sumuway ka, babariling ka rito. Subukan mong hulihin ang isa. Orden ng Qinglong. Ikaw ang Diyos ng digmaang Azure Dragon. Sa tingin mo may gagamit ng peking orden? Karapat-dapat akong mamatay. Sa pagsuway sa iyo, paglalapastangan sa Diyos na Azure Dragon, pakiusap parusahan ninyo ako. O Diyos na Azure Dragon? Kapitan Zhao, nababaliw ka na ba? Paano siya naging Diyos ng digmaan? Huwag magpadala sa peke. Wala kang sinasabi? Paano mo nasabing peke siya? Siya ba talaga ang Dragon God of War? Qinglong God of War. Maari ko bang malaman kung sino ito? Diyos ng digmaang Qinglong, maaari ko bang malaman kung sino ito?
Hindi mo karapat dapat malaman. Oo. Bakit po narito sa Jinghai ang Diyos Dragon ng Qinglong? May utos po ba? Paano haharapin ang Dragon King? Dragon King? Ano ang ginagawa niya? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Dragon King, pakituro naman. Pulis itong taong ito, wala sa batas, nasisira ang bansa, hulihin at parusahan ninyo siya. Hindi nyo narinig? Halika't hulihin natin siya. Bayaw, magkadugo tayo. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ang kaninyong Liu ay mayaman, pero pinaupa lang ang pamilya ko at pinaalis. PA sila, pangahas mong sabihing magkakamag-anak tayo. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko yan problema. Lahat yan galing sa kanya. Sa kanya galing ang lahat. Sino ang gustong arestuhin ako kanina? Paumanhin, ate. Nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ibubuwis ko ang buhay ko sa inyo. Sa tingin mo, pakikinabangan ko ang asong ito, dalhin niyo na ang salot na ito sa bansa. Ang MGA nagdadala ng kapahamakan sa bansa. Dalhin ninyo sila. Opo, Itay. Bilisan mo, tulungan mo ako. Tulong, itay! Chantian, pakiusap. Nakikiusap ako para sa akin. Pakiwangyawa niyo si Luan. Gusto mo bang pakawalan siya? Siyang yun. Pakiusap, nakikiusap ang iyong ama. Kahit 1,000 pagkakamali ni Luan, kapatid mo siya, pakawalan mo na siya. Sige, Hindi. Xiaoqiang, Kung pakakawalan natin ang Angkan Liu ngayon, mas gugustuhin kong hindi kayo kilalanin bilang magulang ko. tiyuhin mo ito. Paano tayo pinilit kanina? Itinuring tayong parang aso at pinalayas tayo. Ako ang may kasalanan. Magbabago na si Lolo. Hindi na kailangan. Wala akong ganyang walang kwentang kamag-anak. Ang nanakit sa akin, hindi ko makakalimutan. Ikaw ang anak ko, malinaw ang pag-unawa mo sa tama at mali. Kung ganoon, wasakin na natin ang Angkan Liu. Dalhin ninyo sila. Tay, sagipin niyo ako. Tay, tulungan niyo ako. Itay, tulungan niyo ako. Tatay, sagipin mo ka. Tatay, tulungan mo ako. Tatay, sakluluhan mo ako. Haring Dragon, may iba PA po bang utos? Paalisin ang lahat ng hindi kailangan. Nais kong makapag-usap ng tahimik sa asawa't anak ko. Umalis na kayo ngayon din. Opo. Haalis na po ako. Kung may iba PA pong utos, ipagbigay alam nyo po. Sige, Jantian, ano ang ginagawa mo ngayon? Bakit ito may ang laki ng kapangyarihan mo? Hindi ko maaaring ilabas ang tunay kong pagkatao. Ngunit panatag kayo, wala nang mananakit sa inyong dalawa. Kayang-kaya kong ibigay ang buhay na nais ninyo. Seryoso ka? Siyempre naman, Ito daw pagsisikapan ko. Tigilan mo yung pagbubuntong hininga. Ikaw na isang mangingisda. Gustong mapangasawa ang anak ko? Kung kayang maglabas ng 1 milyon, ire-respeto kita. Pero may kakayahan ka ba? Kuyaw, pwedeng bigyan mo ako ng 1 milyon? para saan ang 1 milyon? Huwag kang makialam, sabihin mo kung kaya or hindi. Pwedeng bigyan mo ako ng 1 milyon? Para saan ang 1 milyon na yan? Huwag mo pakialaman ang gagawin ko. Sabihin mo lang kung kaya mo. Kahit 1 milyon, pati 100 milyon kayang-kaya ko ibigay. Sige, ibigay mo sa aking 100 milyon. Papatawarin kita sa MGA taon na pabaya ka sa amin mag-ina. Sige. Dalhin mo ito kay Wan Qianshan, Pangulo ng Jinghai Bank, para bigyan kanya ng 100 milyon. Ipagpalit mo ito sa presidente ng bangko para sa 100M. Huwag mo akong lokohin at mapalo. Kung mapalo ka man, di mo na ako kailangang kilalanin. Jantian, scam ba ito? Huwag kang mag-alala. Di ko lolokohin ang sariling anak ko. Kung ano mang mangyari sa akin, wala kang pakialam sa kanya. Itong papel lang ba? Makukuha talagang 100 milyon? Kung totoong may 100 milyon, pupuntahan ko ang MGA Jiao para hanapin si Xue Yao. Kumusta? Pasok kayo. Tigil, anong ginagawa mo? Nandito ako para makita si President Wan. Anong kailangan mo kay President Wang? Gusto ko ng pera. Hinihingi mo ng pera ang presidente, nababaliw ka na, lumabas ka na, o tatawag ako ng seguridad. Pwede bang huwag ganito? Minamaliit mo ako? Hindi ako nakapagpalit ng damit na pangmayaman, pero malakas ang tatay ko. Nagpapanggap ka PA rin? Seguridad, seguridad. Hindi ko alam saan galing itong probinsyano. Humingi raw ng pera sa presidente. Palayasin niyo siya. Hihingi ng pera sa presidente, naghahanap talaga siya ng gulo, probinsyanong standby alis dyan. Maniniwala ka man o hindi, kakasuhan kita. Ipapakulong kita. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo, may sulat PA nga ang tatay ko. Sabi pwede raw ako humingi kay President Wan kung hindi kayo naniniwala. Nakikita niyo. Sirain ang ulo nito. Dumating siya dala ang sira-sirang sulat. Mukhang kailangan siyang dalhin sa presinto. Gusto mo ng pera, di ba? Papuntahin kita sa presinto para humingi. Hayaan na natin ang pulis ang bahala diyan. Huwag kang magpanggap. Ay, nagpapanggap ka PA rin? Ipaparamdam ko sa'yo ang lakas ng tatay mo mamaya. Ngayon marami ng iba't ibang klase ng tao. Nagmamakaawa talaga siyang humiram ng pera sa presidente. Hindi, may kakayahan talaga ang tatay ko. Ano nangyayari? Presidente,
May nahuli akong siraulo dito. May hawak siyang papel at nanghihingi ng pera sa inyo. Ikaw si Juan Kenshan? Diretso niyang tinawag ang presidente sa pangalan. Teka, anong papel? Sabi ng tatay ko kapag ibinigay mo ang papel, bibigyan mo ako ng pera. Anong papel? Anong pera? Patingin nga. Sino ang nagbigay sa'yo ng papel? Sino ang nagbigay sa'yo ng sulat na ito? Anong nangyari, tatay? Pasensya na at hindi kita naaasikaso. Samahan mo na ako. Teka, ang sulat na bigay ni tatay ay talagang importante pala. Oo, talagang mahalaga. Yan, Kung ganon, inamak ako nitong dalawa. Kailangan mo silang pagsabihan. gago ka. Mag-sorry kayo agad kay Binata Gao. Pasensya na po, Gao, Xiao. Pasensya na po, Binata Gao. Nagkamali ako. Hindi ko po kayo nakilala kanina. Ayaw ko nang paumanhin. Sampalin mo ang sarili mo. Gusto mo ba akong magsampal sa'yo? Pasensya na po, Binata Gao. Pasensya na po, Binata Gao. Pasensya na po, Binata Gao. At hinawakan mo ko kanina. 'Di ba? Sinaktan mo ko, kaya karapatan kong gumanti. Anong pakiramdam ng masaktan bilang gwardya? Bakit ka mayabang? Akala mo probinsyanong tanga ang kakayan-kayanin mo? Anong ipinagyayabang mo bilang gwardiya? Akala mo probinsyanong tanga ako? Bistado ka sa pananakit ng tao. Huwag ka nang pumasok bukas. Hindi po, Pangulo, may hinuhulugan PA akong bahay. Napakahalaga sa akin ang trabaho. Akala mo mapapatawad ka sa paghampas kay Ginong Gao? Pasensya na po, Ginoong Gao. Nagkamali ako, ipatawad niyo po ako, pagkalooban niyo po ako ng kapatawaran. Hinampas mo ako tapos humihingi ng tawad? Sa tingin mo ba ako ang tamang pagbubuntunan? Napakasama ng ugali mo. Karapat dapat ka sa pagkalubog sa utang. Halika, maupo ka. Magkano ang kailangan mo? Ayun, sabi ng tatay ko, 100 milyon. 100 milyon. 100 milyon? Bakit naman hindi? Sandali lang. Ipaghanda mo agad ang VIP card na may 100 milyon at ipadala sa aking opisina. Teka, nabayaran ko na yan. Patanong, may asawa na ba si Master Gao? Wala, bakit? Ipapakilala kita. Ito ang aking anak na babae. Ipapakilala ko sa iyo ang aking anak na si Xia. Gusto mo bang magkaroon ng relasyon sa anak ko? Tay, anong sinabi mo? Makakasalan ko siya. Anong problema? Hindi ba mabuti si Gao? Si Master Gao ay isang guwapo. Guwapo siya, hindi. Kahit patayin mo ako ay hindi ako papayag. Ang kanyang ama ay isang malaking tao sa militar. Kaya niyang kontrolin ang lahat sa Jinghai. Tay, seryoso ka ba? Master Gao, sinabi ko na sa anak ko na pumayag siya. Oo, payag ako. Ginoong Gao, sinabi ko na sa anak ko na pumayag siya. Oo, talaga po. Paumanhin, may kasintahan na po ako. Talaga? Sino siya? Kasing ganda at kondisyon ko ba siya? Mas maganda siya ng ilang beses sa'yo. Mas maganda sa akin. Sino yon? Si Zhao Shuiyao, anak ng pinakamayaman sa Jinghai. Si Zhao Shuiyao ang nobya mo. Oh, Sige, kung si Zhao Shuiyao talaga, napapahiya ako. Handa na ang 100 milyong yuan. Ginoong Gao, pakikuha na po. sa perang ito, hindi natututol ang ama ni Shuiyao. Di ba? Salamat, Presidenteng Juan. Aalis na po ako. Ginoong Gao, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Maging magkaibigan tayo. Paumanhin, hindi po ako nag-aaka-add ng babae maliban sa nobya ko. Bakit? Kasi baka manligaw sila sa ikin. Ang ganda talaga ni Miss Zhao. Siyempre naman. Hoy, Gao Xiaoqiang. Sino si Gao Xiaoqiang? Hindi mo kilala yung bagong salta? Isang palaka lang yan. Anong ibig sabihin ng palaka? Ibig sabihin, mabahong tindero ng isda na nangangarap pakasalan ang ating dalagang mayaman, ganyan. PA rin ba siyang mangarap? May MGA taong talagang walang hiya. Tapos na kayong magsalita? Kung tapos na, humayo kayo sa harap ko. Pupunta ako kay Shuiyao. Ano? Gusto mo PA ring pumasok? Hindi mo ba alam na pinagbawalan ka na ni Zhao na lumapit sa amo namin? Kung lalapit ka ulit sa kanya, sasampalin kita sa tuwing makikita kita. Lumayas ka na riyan. Sabihin ko sa'yo, bumalik na ang tatay ko. Hindi na ako katulad ng dati. Huwag niyo na akong guluhin. Bumalik ang tatay mo, kumita ng libo-libong piso sa pagtatrabaho. Ang galing naman, ang yabang mo na naman. Paalisin na siya ni Dahay. Kapag ayaw umalis, bugbugin. Siyaw ito, pare. Alis ka ba? Teka, anong ginagawa mo? Tigil? Anong ginagawa mo? Binibini, tigil na. Wala kang pakialam. Umalis ka na. Gao Qiang, bakit ka nandito muli? Ni Kuyaw, namimiss mo ba ako? Ikaw ang umalis. Kapag nalaman ng tatay ko na puntahan mo ako, papatayin ka niya. Kuyaw, wala akong takot para sa'yo. Alam ko, pero ayoko may masapit ka. Sana ayos ka, naiintindihan mo ba? Basta't sigurado ka, pagpapayagin natin ang tatay mo. Imposible yon. Ayaw na ayaw ka ng tatay ko, hinding-hindi siya payag. Basta't gusto mo, walang makakapigil sa atin. Siyempre naman.
Kahit talikuran ko ang mundo, ikaw lang ang gusto ko. Kahit magtinda tayo ng isda, mas gusto kong kasama ka kaysa kumain sa bahay. Dalhin mo ako sa tatay mo. Makikipag-usap ako ng maayos. Gaukyang, wag kang tanga. Alam niyang pumunta ka dito, papatayin ka niya. Boss, may problema. Nagmamadali. Anong nangyari? Nandito na naman yung mabahong tindero ng isda. Ano? Nandito na naman siya. Nasa labas ng pinto. Ang lakas ng loob niya. Kasalanan niya ito. Huwag mong sisihin ang pagiging brutal ko. Fei Ying, sirain mo siya. Si Gao Qiang ito. Huwag kang magpakaloko. Umalis ka na agad. Nasa loob ang tatay ko. Pag nalaman niya, wala na tayo. Wag kang mag-alala. Mapapapaniwala ko siya ngayon. Imposible. May kinikimkim na siyang sama ng loob sa'yo. Kahit anong sabihin mo. May sama ng loob siya sa dating tindero ng isdang si Gao Xiaoqiang. Pero ngayon, si Gao Xiaoqiang ay hindi na tulad ng dati. Imposible pa rin. Hindi siya papayag na magkasama tayo kahit sino ka pa. Umalis ka na. Baka di kita maprotektahan. Gusto mong umalis? Makakalayas ka, PA ba? Akala mo basta ka na lang aalis pagkatapos mong pumunta? Tatay, bisita lang siya sa akin. Paalisin mo na siya. Umalis ka sa harap ko. Hinudyatan na kita noon, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Fei Ying, handa ka na? Kung may gagalaw sa kanya ngayon, dito ako mamamatay. Alam mong walang awat ako, batas ko ang nasusunod. Di ko pinapahalagahan pamilya, papatayin kita. Alam ko, kahang mamatay ako ngayon, di ko hahayaang galawin mo siya. Dumalaw lang talaga si Gao Qiang. Nangako ka sa sarili mo. Huwag ka nang makikipag-ugnayan. Pakakawalan ko na siya, pinalaya ko na siya, nangahas kang sumuway sa pangako. Kung di ko papatayin, paano na ang kinabukasan ko? Gao Qiang, mag-sorry ka agad kay tatay. Umalis ka nang mag-isa. Narito ako ngayon para humiling ng kamay. Hindi ako aalis. Ano? Nagpro-propose ka ng kasal? Ano? Narito ka para maghingi ng kamay sa pagpapakasal? Naaalala ko pong sinabi ninyo, kapag may 1 milyon akong pambili ng bahay, pag-aaralan ninyo ang aming pag-iisang dibdib. May 1 milyon ka na ngayon para sa bahay? Opo, Oo. Akala mo ba'y mayabang ka na sa 1 milyon? hindi po. Nais ko lang patunayang mapapasaya ko si Xue Yao. Magsikap ka man. May saysay ba yon? Kahit pagpawisan ka, isa kang tindero lang ng isda. Kahit anong pagsisikap mo, hindi ka mapapantayan ang mayayamang angkan. Ang kaya nilang ibigay. Tito Zhao, tunay pong pag-ibig naming ni Xue Yao. Sana tulungan ninyo kami. Kahit anong kondisyon ninyo. Sabi ninyo, pwede akong humiling? Sa tingin mo, kaya mo ang hihilingin ko? Marahil po. Sige, maglabas ka ng 100 milyon. Kung kaya mong ilabas yon, payag ako. Talaga po, Seryoso ka talaga. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 milyon? alam ko, dahil meron ako. Siraulo ka, isang tindero ng isda, nagsasabing may 100 milyon. Fei Ying, siraulo to, dalhin ninyo sa Informeria, meron talaga akong 100 milyon. Meron talaga ako niyan. Tama na, anong pangarap ba ang iniisip mo sa araw? Nababaliw ka na ba? Gao Qiang, sinabi ko nang walang saysay ito. Bakit nagsisinungaling ka, PA rin? Xue Yao, hindi ako nagsisinungaling. Maniwala ka sa akin. Paano kita paniniwalaan? Sa nakaraang 6 na buwan, magkasama tayong nagtitinda ng isda araw-araw. Kumikita lang tayo ng ilang piso kada araw. Hindi ka nga makabili ng damit para sa sarili mo. Sabi mo may 100 milyong piso ka raw. Akala mo ba tanga ako? Xue Yao, hindi ako nagsisinungaling. Tumawag ka sa bangko para magtanong. Hindi ako nagsisinungaling. Nandyan ang password. Gao Qiang, magising ka na. Alam kong masakit ang dinanas mo, pero mabagsik ang katotohanan. Nasasaktan akong makita kang ganito. Umuwi ka na. Naghihintay ang nanay mo. Hindi siya pwedeng umuwi. Fei Ying, gawin mo na. Gao Qiang, Xue Yao, maniwala ka sa akin. May 100 milyon talaga. Pagkatiwalaan mo lang ako ngayon. Tumawag ka sa bangko. Magtanong ka mismo. sige, tatawag ako. Sandali lang. Ipagtatanggol mo, PA ba siya? Sabi niya may 100 milyon sa kanyang card. Kung meron talaga, sasama ako sa kanya. Kung wala naman, hindi ko na siya ipagtatanggol, PA. Sabi niya may 100 milyon sa kanyang card. Kung totoo yon, sasamahan ko siya. Kung hindi, di ko na siya ipagtatanggol pa. Sige, tawagan mo nga para makita mong gaanong tanga ka sa panloloko ng tindero. Gao Qiang, huling tanong na to. Nagsisinungaling ka ba? Hindi. Totoo to. Kung nagsisinungaling ka, wala na tayong pag-uusapan. Isang tindero ang may 100 milyon? Tangang tulad mo lang maniniwala. Hello, pakicheck nga ang balance ng card number 474477701. Hello, ang balance ng card na ito ay 100 million. Ano? Totoo palang may 100 milyon ka? Di kita niloko, di ba? Meron ka talagang 100 milyon ko. Saan mo nakuha yung malaking pera? Huwag mo nang itanong yon. Ang mahalaga,
Meron ako, ano masasabi mo? Pumayag ka na sa pagpapakasal namin ni Xue Yao. Ano sa tingin mo? Pumayag ka na ba sa pagpapakasal namin ni Xue Yao? Saan mo ninakaw ang bank card na ito? May password ba ang ninakaw na bank card? Pangalan ko PA ang nakalagay dito. Kahit ano man ang sabihin mo, hindi ako maniniwalang may 100 milyon ang isang tindero ng isda. Ikaw mismo ang nagsabi. Kapag may 100 milyon ako, papayag ka na. Binabawi mo ang usapan. Oo, binabawi ko ang usapan. Ano magagawa mo sa akin? Ni hindi nga malaman kung saan galing ang pera mo. Kahit totoong may 100 milyon ka man, maliit lang yan sa pamilyang Zhao ng Jinghai. Di mo ba alam na ako ang pinakamayaman sa Jinghai? Bilyonaryo ako. Galing ba sa illegal na paraan ang pera mo? Hindi talaga. Tumawag ka sa pulis kung ayaw maniwala para malaman kung may nagawang krimen. Saan galing ang malaking pera mo? Galing kay Itay ko. Iba nasawi tatay mo sa digmaan? Bumalik na si Itay. May MGA connection siya. Soldier lang, pero may kakayahan pala. Marami siyang koneksyon. Sinusunod siya ng Jinghai Chamber of Commerce. Walang silbi ang Chamber of Commerce. Kaya kong panginginigin ang chamber ng isang salita. Maganda kung kayang bigyan ng mukha ng chamber. Sa pagkakataong nakapagpakita ka ng 100 milyon, kahit saan man galing yang pera, may kakayahan ka naman pala. Palalampasin kita, umalis ka na dito. Ikaw ang pinakamayaman sa Jinghai at isang platinum han. Paano ka makakabitiw sa iyong pangako? Alam mong ako ang pinakamayaman sa Jinhai. Si Platinum Han, alam mo ba kung ilang paraan para patayin ang isang tao? Ang tatay ko ay tunay na makapangyarihan. Magaling ang tatay mo, di ba? Tawagan mo tatay mo at masusukat ko ang kanyang kakayahan. Kung tunay siyang makapangyarihan, payag ako. Sabihin ko sa'yo, kaya ng tatay ko na pasunurin ng Diyos ng digmaan. Ha? Una kong narinig ang Haring Dragon. Pinapakinggan PA niya ang Diyos ng digmaan. Kalokohan. Kung di ka naniniwala, ayos lang. Tatawagan ko tatay ko para makita mo. Sige, tawagin mo siya agad. Makita ko nga ang itsura ng Haring Dragon. Sige, hintay lang. Xue Yao, hintayin mo ako. Wala akong numero ng tatay ko. Pupunta na lang ako para tawagan siya. Sige, maghihintay ako. Sige. Sinabi ko na ito dati. Imposible ang inyong dalawa ng tindero ng isda. Huwag kang magpaloko. Paano kung makapangyarihan ng tatay niya? Paano siya makakapantay sa gobernador ng Jinghai? Sinabi sa akin ng gobernador na pagbalik ng anak niya mula sa pag-aaral sa abroad, pupunta siya sa pamilyang Zhao para humiling ng kamay. Sinabi sa akin ng gobernador na kapag nakauwi na ang anak ng gobernador galing abroad, pupunta siya sa pamilya Zhao para maghingi ng kamay mo. Hindi ako magpapakasal sa anak ng gobernador. Nagbubulag-bulagan ka ba? Ang gobernador ng Jinghai ay may malaking kapangyarihan. Kung makakapag-asawa tayo sa gobernador residence, lalong lalakas ang ating angkan. Mamamayagpag tayo habang buhay. Ayaw ko ng karangalan. Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Hindi ikaw ang magdedesisyon nito. Fei Ying, ipasok mo ang binibini. Hintayin nating mag-propose ang anak ng gobernador. Binibini, samahan mo ako. Hindi ako papayag kailanman. Ito. Tingnan mo. Ha, ha, ha. Oh. Anong problema? Nakuha mo ba ang 100 milyon? Kahit makuha ko, wala ring silbi. Anong ibig mong sabihing walang silbi? Sabi ng ama ni Xue Yao, papayag siya kung may first milyon ako. Pero binawi niya ang pangako. Kahit 100 milyon, hindi PA rin siya pumayag. Bakit hindi siya pumayag? Ang pamilya Zhao ang pinakamayaman sa Jinghai. May trilyon na yaman. Hindi niya pinapansin ang 100 milyon. Akala niya wala tayong koneksyon. At hindi karapat-dapat sa kanya. Ang lakas ng loob nila, napakayabang ng pamilya Zhao. Hinamakpian nila ang anak ko. Anong karapatan mong hamakin ang anak ko? Kaya mo bang kontrolin ang angka ng Zhao? Angkan ng Zhao, sa paningin ko, kung talagang gusto mo ang babae kahit ang hari ng langit, hindi ako aatras. Mahal na mahal ko siya. Mabait si Xue Yao sa akin. At hindi niya ako inayawan. Isa lang akong mangingisda pero handa siyang sumama sa hirap. Sa buhay ko, siya lang ang gusto ko. Wala nang iba pa. Kung iyan ang nais mo, tutulungan kitang matupad ito. Huwag kang padalos-dalos. Ang kan ng Zhao ang pinakamayaman sa Jinghai. Malakas ang impluensya nila. Hindi natin kakayanin. May hangarin ang anak ko. Kahit PA hari ng langit ang kalaban, lalabanan ko ang angkan ng Zhao. Siyang yun, huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Anak, hindi mo ito pwedeng gawin. Ang damit ang nagpapakita ng katauhan. Mayaman ka na ngayon. Bumili ka ng bagong damit para lumakas ang iyong loob. Sasamahan kita sa pag-aasawa. Sige, bibili na ako. Ha ha ha. Jantian, dadalhin mo ba talaga si Xiaoqiang sa Zhao? Siyempre. Ngayong nakabalik na ako, kung may MGA pangarap ka man, gagawin ko ang lahat.
para matupad iyon. Sige, luluto na ako ng siomay. Tawagin ang Pangulo ng World Bank sa Jinghai. Ipatawag ang siyam na Diyos ng digmaan. Ano sa tingin mo sa bestidang ito? Bagay na bagay sa'yo ang isang to. Ibigay mo ang pinakamahal at pinakamagandang damit nyo. Huy, di ba yan si Gao Xiaoqiang? Wang Hao, Xie Wangqi, kayong dalawa namimili rin ng damit? Oo, ikaw rin pala ang nandito. Oh, Ang tagal na palang nakalipas mula nung high school. Alam ko nagtitinda ka ng isda sa palengke, di ba? oo. Buti na lang hindi niya ako niligawan noon. Hindi ako pumayag. Kung hindi katatawanan sana tayo sa Jinghai. Tangang-tanga lang ang papayag. Siya'y isang ulila. Ang nanay niya'y tindera sa kalsada. Sino ang gagahol sa kanya? Oo, gwapo siya noon. Medyo naakit ako. Alam ko nakikiupa lang sila sa bahay nila. Ginawa ko agad. Pangit sa iyong reputasyon, di ba? Swerte ko at hindi ako nahulog doon. Oo nga pala, Gao Xiaoqiang. Ikaw na mangingisda. Namimili ka rin dito, hindi mo ba alam? Ito ang pinakasikat na mamahaling tindahan sa Jinghai. Isang damit dito ay libu-libong yuan. Marami akong pera, wala ka pakialam. Anong mayaman? Tingin mo mayaman ka na sa pangingisda? Akala mo ba pagpasok mo dito, mayaman ka na? Kung kaya mo, bilhan mo ako ng damit dito ngayon. Kung kaya mo, subukan mong bilhan ako ng damit dito ngayon. Hoy, Wang Hao, huwag mo siyang pahiyain. Pumasok lang siya para lumawak ang pananaw. Paano niya mabibili ang damit na libo-libo ang halaga? Alam mong hindi niya kaya. Kung may pera siya, magtitinda PA kaya ng isda? Gusto ko lang siyang mapahiya. Inaapi mo ako, pero hindi mo alam na nagbago na ako. Buksan ninyo ang inyong MGA mata ngayon at tingnang mabuti. Sir Waiter, Anong maitutulong ko? ihanda nyo ang pinakamahal na damit dito. Ang pinakamahal ay nasa 300,000 pataas. Hindi importante ang presyo, basta kasya sa akin. Bibilhin ko. Nagpapanggap PA rin. Waiter, bigyan mo na siya agad. Tingnan natin kung ano ang mabibili niya. Sige po. Sir, ito po ang hiniling ninyo. Limited edition ito ng world-class na designer. 380,000 po. Susubukan ko ito. Kasya naman, bibilhin ko na. Ako na ang bibili. Kunin mo at iswipe. Wala namang pera sa kanyang card. Gusto niyang tumakas habang iswiniswipe ang card. Bantayan natin siya. Diyos ko. Diyos ko. Wala ka bang pera? Hindi. Malaking halaga ito. 10, 100, 1,000,000, bilyon, 100 milyon. Ano? May 100 milyon siya? Hoy, may problema ka ba sa mata mo? Totoo, 100 milyon. Hindi ako naniniwala. 10, 100, 1,000, milyon, bilyon? Talagang 100 milyon? Hindi pwedeng 100 milyon ang isda. Pasensya na, ang 100 milyong yuang ito, pang pocket money ko lang. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pocket money? Para lang sa MGA abubot na gastos. Paano ka nakakuha ng ganito karaming pera sa pagtitinda ng isda? Kung sasabihin kong super yaman akong second generation, sawa na ako sa MGA sip-sip. Nagpapanggap akong mahirap sa palengke. Masyado kayatang nanood ng pelikula? Sa itsura mong parang promdi ka, nagpapanggap pang mahirap. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ba't mayaman ka? Yung waiter na matagal nang naglilingkod sa'yo, bakit di mo bilhin yung 30,000 yuan na suit? Ipakita mo sa akin. Binilhan mo ako ng damit na 300,000 yuan. Bakit ko bibilhin ang 300,000 yuan na damit? Hindi ko gusto ang estilo. Anong ibig mong sabihin na hindi mo gusto? Dinala mo rito ang MGA babae para magyabang. Hindi mo kayang bilhin. Kailangan ko bang magkunwari sa kakayahan ko? Ayaw ko lang talaga. Inaapi kita. Hindi mo ba nadarama? Kung may pera ka, bilhin mo na. Gusto mo man o hindi. Wang Hao, bilhin mo na agad. Wag na nga. Wag na nating guluhin ang mangingisdang ito. Ngayon ka PA, nagsasabi niyan, peksa pala ang gintong minanang tatay mo. Mas masahol ka PA kay Gao Xiaoqiang. Xie Wangqi, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang ibig ko? Ang ibig ko, mas mabuti si Gao Xiaoqiang kaysa sa iyo? Mali ang pagkakaintindi ko noon. Pinag-isipan ko. Ikaw lang ang tapat sa akin. Tayo na. Xie Wangqi,
puta ka! Nakipagtalik ka sa akin, tapos ganyan ang sasabihin mo? Huwag kang magsinungaling. Sino ang nakipagtalik sa'yo? Gusto ko si Gao Xiaoqiang. Xiaoqiang, pakasalan mo na ako. Xiaoqiang, magpakasal na tayo. Teka, Wang Hao, anong gagawin mo? Alam ko kung bakit bigla siyang yumaman. Bakit? malamang nakagawa siya ng krimen. Naglalabag sa batas. Alam nating lahat nung nag-aaral PA tayo, di nakauwi ang tatay niya mula sa giyera. Nagtitinda lang ang nanay niya sa kalsada. Paano siya naging mayamang second generation? Malamang naghahabol siya ng pera. Tiyak na lumabag siya sa batas. Di siya magtatagal sa labas bago mahuli at mabaril. Sinabi mo yan, posible talaga. Teka lang, tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Sige, bilisan mo. Hello, pulis ba ito? May wanted criminal dito sa amin. O, ang involved na halaga ay 100 million. Sige, bilisan nyo, baka makatakas PA. Yan, sige. Pinabantayan kami ng pulis sa kanya para di siya makatakas. May reward para sa technician. 0.100 million ang halaga. 0.1% niyan ay 1 million. Talaga? Ang galing! Sisikat ka naman sa kaso, boy. Wala kang takas ngayon. Naku, natatakot ako. Kriminal ako na may 100 milyon na kasangkot. Nagpapanggap kang kalmado, sasabihin ko sa'yo, hindi ka makatatakas ngayon. Ngayon lumuhod ka, bigyan mo ako ng 50 milyon, pag-iisipan kong pakawalan ka. Pero pantasyang lang yon. Bigyan ka ng 50 milyon? Hindi ka pang 5 piso? Sige, maghintay ka lang. Nasaan ang kriminal? Narito. Narito, si Kapitan Zhao ay isang hampaslupang nagtitinda sa palengke. Di ko alam kung paano bigla siyang nagka-100 milyon. Pinaghihinalaan kong may malaking krimen siya. Si Mr. Gao pala ito. Kilala mo ako? Kilala kita? Nasa bahay mo ako kahapon. Nandun din ang Dragon God. Alam kong malaking tao ang tatay mo. Kapitan Zhao, nagkakamali ka. Patay na ang ama niya. Sa digmaan nun pa, paano siya magiging malaking tao, gago? Nakita ko ngang personal. Paano ito, peke? Totoo yan, Kapitan Zhao. Kaklase ko siya. Alam ko ang kalagayan ng pamilya niya. Nakaupahan lang siya hanggang ngayon. Pangahas kang manira kay Gao Xiao. Kung hindi ka tatahimik, arestuhin kita sa paninirang puri. Alam kong isa kang hamak na kontrabida. Paano mo pinakawala ng puri ni Ginoong Gao? Nakakagalit. Kapitan Zhao, sinabi mong malaking tao ang ama ni Gao Xiaoqiang. At kahit ang Dragon God ay nasa kanila. Ako'y opisyal ng batas? Magsisinungaling PA ba ako? Alam kong sinadya niyang itago ang tunay na pagkatao na nagkukunwari na ordinaryong tao. Xie Wangki, puta kay. Sa tingin mo gusto ko si Gao Xiaoqiang? Naiinggit ka? Si Gao Xiaoqiang lang ang gusto ko. Lumabas ka na. Xiaoqiang, pakasal na tayo. Ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. At mamahalin kang mabuti. Pasensya na. Hindi mo ako karapat-dapat, layas. Servidor, tulungan mo akong ipak ang MGA damit. Naipak na po para sa inyo. Mauna na si Kapitan Zhao. Hoy, bubugbugin ko siya mamaya? Bakit mo binili ang MGA damit? Para sa'yo lahat ang binili ko. Magiging bago lahat. Hahaha. Sige, magbihis ka na. Dadalhin kita sa bahay ng MGA Zhao para sunduin ang asawa mo. Hahaha. Tatay, okay ba ang itsura ko? Pogi ba o hindi? Hahaha. Anak kita, ang pogi mong hindi ko maipikit ang MGA mata. Punta na tayo sa bahay ni Xueyao. Desidido ka na ba talagang pakasalan si Zhao Xiao? Ano? Nag-aalinlangan ka na naman? Hahaha. Ang ibig kong sabihin, kung anuman ang gusto mo, maitutuloy kong makapag-asawa ka ng mas maganda kay Zhao Xiao, maraming anak na babae ng MGA dignitaryo sa Beidou. Wala sa kanila. Si Xueyao lang ang gusto ko. Tara na. Naririnig mo ba ako? Darating si Chen mamaya. Huwag kang magpakalamig at masungit. Parang may inutangan ka. Sabi ko na, hindi ako mag-aasawa ng iba kundi si Gao Qiang. Gustong-gusto mong mapangasawa ang tindero ng isdang si Gao Qiang, di ba? Oh. Ibig sabihin, hindi ka hihinto hanggat buhay si Gao Xiaoqiang? Gusto mong patayin ko siya? Bakit mo ako pinipilit? Bakit mo ako pinipilit? Sapat na ang pagprotekta ko sa'yo, pero hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Kailangan kong humanap ng tunay na makapangyarihan para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Si Gao Qiang lang ang tunay na makakaprotekta sa akin. Inosente ka masyado.
Ayaw kitang kausapin. Isang tanong lang ang hihilingin ko. Ipangako mo ba kay Ginoong Chen o pabayaan mong mamatay ang tindero ng isda? Ano ang mangyayari katawagan ko? Hindi. Gusto kong kumain ng isda. Sige, nangangako ako sa'yo. Hindi ba't mabuti ito? Maghintay ka. Palakihin muna natin ang isda. Xiao, Ikaw bakit ka umiiyak? ayos lang. Tito Zhao, ito ang tatay ko na dinala rito para maghingi ng kamay ko. Parang multo ka talaga sa buhay ko. Nangangahas ka pang pumunta. Anong problema, Zhao Hailong? Sa tingin mo, hindi magaling ang anak ko. Ano ang lagay mo? Pangalanan mo ako ng diretsyo. Lakas ng loob mo. Wala akong katayuan, ama ako ni Gao Xiaoqiang. Sa bunya gusto niya ang anak mong babae. Hindi ka pumapayag. Totoo ba yan? Ayaw ko talaga pumayag. Akala mo may nagbago dahil lang mayaman ka? Pero para sa akin, Zhao Hailong, wala kang kwenta. Mabuti pang pumayag ka na sa kasal nila. Pag hindi, pagsisisihan mo, Binabanta mo ako. hindi banta ito, paalala lang ng may kabaitan. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino ako? Lakas ng loob mong bastusin ako? Ikaw ang pinakamayaman sa Jinghai, may-ari ng Platinum Han, at lihim na hari ng Jinghai. Alam mong makapangyarihan ako nang hahamon ka PA rin? Pwede kayang mas malakas ang impluensya ko sa'yo? Ano ang sinabi mo? Mas magaling ka sa akin? Mas mayaman o mas makapangyarihan ka sa akin? Paano kung mas mayaman ako sa'yo at mas makapangyarihan PA? Isa ka lang hamak na tao. Ang asawa niya tinderang kalsada, anak mangangat-ngat ng isda, biglang yumaman lang, nagmayabang PA sa sariling bayan. Isang tawag lang, panganib ang buhay mo. Naniniwala ka ba sa isang tawag lang, matatapos ang buhay mo? Hindi ako naniniwala makakapatay sa akin ang isang tawag. Naniniwala ako sa isang tawag ko, mawawasak ang angkan mo. Talaga? Gusto ko na malaman, paano mo gagawing wasakin ang angkan kong Zhao? Ano? Gusto mong subukan? Sige, huwag kang mahiya. Kung di mo kami mawasak, mamatay kayong mag-ama ngayong araw. Sige. Sandali, tatawag ako. Sa loob ng 10 minuto, mawawala lahat ng negosyo ninyo. Zhao Hailong, magsisimula na ang palabas. Hahaha. Katawa-tawa. Malakas ang angkan ko sa Jinghai. Kami ang laging nasusunod. Hindi kami nakikinig sa iba. May nangahas magsabing mawawasak kami. Hindi ko alam kung kaya ko. Hintayin mo lang. Maghihintay ako ng 10 minuto, di ba? Hoy, gusto kong makita pagkalipas ng 10 minuto kung paano mo kami wawasakin. Hahaha. Itay, Alam kong may kakayahan ka, pero sobra ka namang mayabang. anak, maniwala ka sa tatay mo. Well, narito na ang resulta. Ano? Ano? Mukhang may konting koneksyon ka nga. Ano sa palagay mo? Pwede ka na bang pumayag sa kasal ng anak mo at anak ko? Huwag kang magmalaki dahil lang sa negosyo mo. Alam mo bang nanliligaw ang anak ng gobernador kay Shui Yao? Wala ang lakas mo kumpara sa gobernador. Ano, lalaban ka PA ba sa akin? Napatumba kita, ano naman? Basta pakakasalan ni Shui Yao ang anak ng gobernador, babalik agad ang negosyo ng pamilya ko. Madaling sirain kumpara sa anak ko, wala ang anak ng gobernador. Talagang wala. Si asterisk tang ina, sinong nanlalait sa akin? Si Ji Chen pala. Ito ang maliit na regalo ko. At cheque na 100 milyong piso. Pakiutos po kay Tito Zhao na ipakasal si Shui Yao sa akin. Walang problema. Ji Chen, dumating ka rin. May isang tao ritong akala mo kung sino, hindi man lang igalang ang gobernador. Siya ba yan? Just siya, di ba? Siya nga, Anong problema mo, Lolo? Gusto mong tulungan ang anak mong makipag-agawan sa akin kay Shui Yao? Mas magaling ang anak ko sa'yo sa lahat ng aspeto. Bakit hindi siya makakalaban? Mas magaling siya sa akin sa lahat ng bagay. Siyempre, Naiinis talaga ako sa'yo. Sabihin mo, saang aspeto siya mas magaling sa akin? dahil lang mahal siya ni Shui Yao at hindi ikaw. Kaya nga mas magaling siya sa'yo. Walang kwenta yan. Panahon na ng paghahambing ng MGA ama. Ang tatay niya ay katulad mong walang silbi.
Ang tatay ko ay gobernador ng Jinghai. Anong maihahambing niya sa akin? Kung sa tingin mo malakas ang tatay mo, tawagin mo siya at hayaan mong makipagkumpetensya sa akin. Ano ang sinabi mo? Gusto mong tawagin ko ang tatay ko para makipagkumpetensya sa'yo. Ang tatay ko ay gobernador ng Jinghai. Ano ka ba? Hindi mo siya makikita sa buong buhay mo. Bilisan mo, Chen Misi. Tumawag ka sa tatay mo. May ginawa ang Jinghai Chamber of Commerce na hindi inaasahan para hadlangan ang negosyo natin. Patawag mo sa tatay mo para magtanong. Huwag kang mag-alala, Tito Zhao. Basta, maisaayos ang usapan namin ni Shueyao. Papakiusapan ko ang tatay ko na ayusin yan agad. Pumayag na si Shui Yao. Pumayag siyang pakasal sa'yo. Totoo ba, Shueyao? Pumayag. Shueyao, pangako mong pakakasalan mo ako. Hindi ako pumayag, pero pinilit ako ng tatay ko. Paano mo nagawang sumira sa pangako? Malakas din ang ama ni Gao Qiang. Kahit mas mababa ng konti sa atin, hindi naman nakakahiya. Bakit ayaw mong pumayag? Gaano man siya kalakas kumpara sa gobernador? Zhao Hailong, huwag mong hamakin ang MGA tao, sabi ko na. Kahit anong mangyari, kailangan kong iligtas ang mukha ng anak ko, gobernador. Paano mo gustong maglaro? Sasabayan kita. Mayabang, anong karapatan mong sabihin yan? Ang tatay ko ang gobernador ng Jinghai. Mas mayaman o makapangyarihan ka ba sa akin? Nagkapera lang ng 300 milyon sa labas. Akala niya kanya na ang buong mundo. 100 milyon. Walang kwenta yan. Makakapag-transfer ako ng 100 bilyon mula World Bank para wasakin siya. Kaya mong galawin ang pondo ng World Bank? Hindi ka naniniwala. Diba? Patutunayan kong mali ka. Nasa China ang presidente ng World Bank. Papuntahin ko siya para mag-transfer ng pondo rito. Sige, kung mapapapunta mo ang presidente ng World Bank, aalis kami ng anak ko rito. Kung mapapapunta mo ang presidente ng World Bank na maglaan ng pondo, aalis na kami ng anak ko rito. Sige, ikaw ang nagsabi. Hintayin mong makita mo ang pagmumukha mong babatuhin ko at aalis na rito. Presidente Liu, nasa Dragon Country ka na ngayon? Oh, kailangan ko ng pondo. Tulungan mo akong makakuha ng pondo. Sige, Probinsyanong hampas lupa, ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na kapangyarihan. Kung sasabihin kong ang presidente ng World Bank ay pumunta sa China, dahil sa akin, hindi ka magmamalaki ng ganito. Diba? Ano ang sinabi mo? Ang presidente ng World Bank ay tinawagan mo. Ikaw na probinsyano, karapat dapat ba makakilala ng ganong tao? Mukhang lalong nagpapakalayo ang lakad niya. Ang Jinghai na ito ay sakop ko. Pwede ko siyang paglaruan ng dahan-dahan hanggang sa mamatay siya. Ha. Anak, huwag kang matakot. Nandito ang ama mo. Bababawiin ko ang mukha mo. Okay lang to, ama. Sobrang suporta mo na sa akin. Kahit matalo ako, okay lang. Hindi ako pwedeng matalo. Magpakunwari ka. Mamaya mo malalaman ang resulta. Nandito ba si Chen? Narito ba si Ginoong Chen? Hoy, Director Liu, nandito ka na pala. Ginoong Chen, may malaking proyekto ka bang nangangailangan ng pondo? Wala na, pinatawag lang kita para turuan ng mapagmataas na probinsyanong ito. Anong uri ng ignorante ang mang-aapi kay Master Chen? Hindi ba't yan ay paghahanap ng kamatayan? Ano na, probinsyano mo? Narito na si Manager Liu. Nahihiya ka na ngayon. Di ba? Ano? Pangulong Liu, tutulungan mo ba siyang kumuha ng pondo laban sa akin? Boss Gao, ikaw, bakit ka nandito? Binabati ni Liu Wuzhou si Boss Gao. Pangulong Liu, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang presidente ng World Bank. Bakit mo itinutulak ang pobreng ito? Anong lakas ng loob mo? Mas makapangyarihan si Boss Gao sa'yo. Paano mo nilaiban si Boss Gao? Tunay kang naghahanap ng kamatayan. Niloloko mo ba ako? Hindi ko kilala ang taong ito. Sinasabi mong mas malakas siya sa akin. Isang palakang nasa balon ka lang, ang tunay na dragon. Kaya, Pangulong Liu, hindi mo siya tutulungan na hamakin ako. Diba? Diba? Siyempre hindi. Ay lumaki ng 5 beses. Wala akong lakas ng loob laban kay Boss Gao. Kaya, anak ng gobernador, gusto mo PA... Liu, nakikipagkalaban ka PA sa akin para sa isang bagong yaman. Alam mo ba ang kahihinatnan? Ginoong Chen, paalala ko sa'yo, huwag kang magmalaki dahil lang sa ama mo. O hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Gago, wala ka PA ring utang na loob, Ginoo. Ginoo, patayin nyo ang dalawang walang kwentang ito. Oh, meron ako. Kauntid, Kahit magsanay ka, mamamatay ka rin. mayabang, Mga tao, aalis na ako.
Ang lakas ng loob mong magdala ng basura para mapahiya. Nakakagalit, pinastos mo ang anak ng gobernador dito sa bahay ko? Kuya Long, itong probinsyanong ito. Nangahas na pagbantaan ang anak ng gobernador. Hulihin, daluhungin siya. Teka, Bakit ka nagpapakatakot? Duwag, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Payag ka sa kasal ng MG Abata. Walang gulo. Kung hindi, gigibain ko ang platinum han mo. Ano? Gigibain mo ang platinum han? Sino ka para gawin yan? Ganito ang ugali ko. Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko sa iyo. Wawasakin ang platinum han sa pandaigdigang entablado, didetay ng lahat ng sangkot, imbestigahan lahat ng kriminal na ebidensya nila. Zhao Hailong, maghanda ka sa sorpresang darating. Ha 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 ha. Akala mo mawawasak ang platinum han sa tawag mo? Alam mo ba sino nagproprotekta sa platinum han? Kilala mo ang MGA nasa likod ng platinum han. Kapag hinawakan mo kahit kuko ng platinum han, pupugutan kita ng buong kamay. Ay, ang tapang mo piaring magsalita. Sabi ko na, huwag kang magmalaki dahil lang sa pera. Alam mo ba, walang kwenta ang pera sa harap ng kapangyarihan. Tama ka, pero luluhod ka ring magmamakaawa sa akin. Sige, tingnan natin ang kaya mo. Kung hindi mo kaya, ipapakita ko ang mangyayari. Simulan mo ng orasan sa loob ng 10 minuto. Tito Zhao, walang kawidis mate ako kaya kahit tuwaring ang connection ang gamitin niya yung tatawagan ko ang tatay ko, tutulungan kita anumang oras. Salamat, Master Chen. Nagtataka rin ako. Sino sa Jinghai ang lalaban sa palasyo ng gobernador? Tay, nagbibiro ka ba kung talagang lalaban ka sa palasyo? Huwag kang mag-alala. Maasahan mo ang tatay mo. Ano? Naimbestigahan na ang platinum han. Alam ko kung sino ang gumawa. Bakit natupad na naman ang sinabi ko? Masyado kang masaya. Ngayon, nasa siyo na yan, Ji Chen. Sino ang gumawa? Hindi ko alam. Sabi lang nila ay lihim na operasyon. Hindi nila inilabas ang pagkakakilanlan. Mukhang may kakayahan sila, pero hindi yung problema. Teritoryo ng tatay ko ang Jinghai. Kaya yan ang tatay ko sa isang tawag. Maghintay ka lang, sandali. Sige, maghihintay ako. Xiao Yao, sinira ni Tito Gao ang inyong angkan Zhao. Hindi mo sisisihin si Xiao Qiang, di ba? Hindi po, Tito Gao. Kasalanan ng tatay ko lahat. Huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak ang negosyo nyo, bibigyan PA rin kita ng yaman at karangalan. Hindi masahol sa pamilya Zhao. Wala akong pakialam sa MGA ito, Tito Gao. Basta't makasama ko si Chang Qiang, gagawin ko kahit ang magtinda ng isda. Mabuti kang bata. Aalagaan ka ni Xiao Qiang. Itatanong na ba si Master Chen tungkol dito? Huwag kang mag-alala. Inayos na ng tatay ko na may magsiyasat. Nabalitaan PA niyang may nananakaw sa aking ikakasal. Galit na galit siya at gustong pumunta mismo rito. Totoo? Pupunta mismo ang gobernador? Siyempre naman, hindi ba pupunta ang tatay ko para sa akin sa lugar ng Jinghai? Sino ang maglalakas loob sumuway sa kanya? Tama ka dyan. Wala kang pag-asa, probinsyanong hamak. Diretso kang huhulihin ng tatay ko at wala ka ng lugar na paglilibingan. Ayos lang. Matagal ko nang gustong paalisin si Gobernador Jinghai. Nandito na siya. Sakto sa tinanggal ko ang gobernador ng Jinghai. Nanito na siya. Sakto sa oras. Ano? Gusto mong tanggalin ang gobernador ng Jinghai? Nagpapatawa ka talaga. Itinalaga siya ng emperador ng Beidou. Matatanggal mo lang siya basta? Akala mo sino ka? Malalaman mo rin kung sino ako. Nababaliw na siya. Di alam kung sino siya. Sino ka ba? Mas makapangyarihan ka PA sa gobernador? Ang gobernador ang pinakamakapangyarihan sa Jinghai. Mukhang ang paningin mo'y nakakulong lang sa maliit na lugar na Jinghai. Meron ka bang kakampi sa labas ng Jinghai? Wala akong backer. Ako lang ang sarili kong sandigan. Lahat na yata ng klase ng tao nakita ko. Zhao Hailong, gusto kong makakita ng mas makapangyarihan sa gobernador. MGA taong di marunong tumanggap ng katapusan. Mas makapangyarihan sa akin. Nay, nandito ka na pala. Nakausap ko na ang gobernador. Anong nangyari? Kailangan kong personal na pumunta. May impluensya siya. May nakuhang tao para isil si Platinum Han at babaklasin daw ang posisyon mo bilang gobernador. Gusto mong tanggalin ako bilang gobernador. Gusto niyong alisin ako bilang gobernador? Anong pinanggalingan mo? Bakit ang pamilya Zhao ang target niyo? Anong kakayahan mo? Gusto niyong paalisin ako sa pwesto? Narinig mo na ba ang hari ng MGA Dragon? Sabi mo ikaw ang ama ng hari ng MGA Dragon. Sino ang hari ng MGA Dragon? Ang hari ng MGA Dragon ay guro ng emperador. Hindi niya ipinakikita ang tunay niyang mukha. Ngunit sa lahat ng pambansang usapin, kailangan ng emperador
sa hari ng MGA Dragon, ang tunay na sandata ng bansa. Sa aking katungkulan, hindi ko man lang makausap ang hari ng MGA Dragon. Paano niya nasabing siya ang hari ng MGA Dragon? Kung nagpapanggap siya sa ganong kataas na tao, diretsuhin niyo ng arestuhin. Naisaysay ko na ang aking pinagmulan, huling hiling. Lumuhod kayo at humingi ng awa. Naghahanap ka PA rin ng kamatayan. Kung gayon, ibibigay ko ang hinihiling mo. Pagpapanggap bilang dayuan ay krimen. Nasaan ang MGA Guardia? Gobernador, Hulihin ang impostor na nagpapanggap na dayuan. Sinong may lakas ng loob na sumampal sa akin? Sinong may lakas ng loob na manakit sa akin? Grabe ang pag-arte mo. Nagpanggap kang hari ng dragon at bumili ng props. Order ng hari ng dragon at kataas-taas ang utos. Ang galing ng konsepto. Ang cheap ng binili mong gamit. Kung magpapanggap ka, gumastos ka naman ng maayos. Batay sa aking mahabang karanasan sa mundo, mukhang taga-dayuan ito. Hindi man lang nagpalit ng mukha. Siguradong sintas na kriminal ito. Maganda ang kanyang komposisyong psikolohikal. Kahit gaano PA kagaling ang kanyang mindset, pag nahuli siya sa akin, kahit dragon PA siya, mapipilitang sumunod, arestuhin nyo at dalhin sa piitan. Tatay, pati itong malikot na to, kasama ang babaeng akin. Anong masasabi mo, mangingisda? Kanina mo PA ako inapi, di ba? Ngayon preso ka na. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi madaigdag ang babae mo. Makakalaya rin tayo. Huwag kang mag-alala, anak. Walang makakaagaw sa babae mo. Lalabas din tayo agad. nagpapanggap ka PA rin, malalaman mo ang tamang pagkamatay. Huwag mo siyang kausapin ng walang kwenta, dalhin silang lahat para maglinis. Gao Kyang, Wala ng pag-asa ang dalawang yan. Nag-aalala ka PA rin sa kanya? pakawalan mo sila. Nangangako akong pakakasal sa gobernador. Ayaw na ni Shui Yao kay Gao Kyang. Hindi na tayo pwedeng magkasama. Kahit anong mangyari, ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Ayos lang. Anak ko, pasyalan lang namin ni Xiaoqiang to. Lalabas din kami agad. Gusto ko lang subukan to para masigurong mamatay silang lahat. Mamamatay na sila, nagpapanggap PA rin. Tigilan mo ang kalokohan at umalis na tayo. Tay, gulo na to. Sinabi mo pa, tulungan mo ako at pakasalan ulit si Shui Yao. Pero tayo PA ang nahuli. Haha, sabi ni Erap. Formalidad lang ang pagpasok natin. Lalabas din tayo agad. Tunay ka bang Dragon King o nagpapanggap lang? Ha. Tatay, ikaw ba ang tunay na haring dragon or impostor? Kung ako'y peke, magiging ganito kapako kakalmado. Sa totoo lang, naniniwala naman akong tunay ka, pero Pero ano, nabalitaan kong paborito ng kalikasan ng haring dragon. Paano napakalakas mo? mahabang kwento yan. Sasabihin ko mamaya. Ha. Well, Anong meron? I-report sa Dragon God, dinakip sina Haring Dragon at Young Marshal. Anong lakas ng loob niya? Ginugulo na naman ba ni Chen Yunshan ang tadhena? Pakiusap, Blue Dragon God of War. Ano pa? Siyam na Diyos ng digma ng kumubkob sa mansyon ng gobernador. Tare na agad. Sige. Paano mo naging lakas na alisin ang posisyon ko? Pero ikaw naman ang naging bilanggo. Gusto mong agawin ang posisyon ko bilang gobernador. Sa huli, ikaw ang mabibilanggo. nasabi ko na ang kapalaran mo. Mawawalan ka ng trabaho sa loob ng kalahating oras. Haha, naniniwala ka na naman sa pamahiin. Akala mo naniniwala ako? Tatay, huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Saktan na lang natin siya agad. Una na nating pahirapan siya. Huwag kang mag-alala. May ipinadala na akong tik-tik kung anong koneksyon ang ginamit niya kay Platinum Han. Kapag nalaman natin, gigibain natin ang buong network niya. Tama kung hindi mo bubunutin ng MGA damo, babalik rin sila sa tag-init. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Aminin mo ng mag-isa. Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Patay ka na sa paningin ko. Wala na akong panahon sa kalokohan mo. Buisit, sa ganitong pagkakataon, matigas ka PA ring ulo. Gobernador, Simulan na natin ang pagpapahirap. Tatay, ikaw muna ang bahala sa kanila. Makikipaglaro muna ako kay Zhao Shuyao. Kung saktan mo si Shui Yao, papatayin talaga kita. Mag-ulat sa gobernador. Ano ang nangyari? Naimbestigahan ko na. Si Platinum Han ang kinuha ng Azure Dragon Society. Ang Azure Dragon Guard, ang Diyos Digmang Dragon. Bakit niya tiningnan si Platinum Han? Kilala mo ba ang Diyos Digmang Dragon? Kilala mo ang Diyos ng Digmaang Azure Dragon? Si Qinglong ay alipin ko. May problema ba? Kung talagang tauhan mo ang Dragon God, saan ka man pumunta, susunod siya ng walang duda. Paano kita mahuhuli? Halatang halata, PA rin ng MGA, pagkukulang mo. Naririnig ko ang hagong ng MGA gulong. Ramdam ko ang paparating na masamang hangarin. Aha, Wala pang 10 segundo. Maririnig mo na ang yanig. totoo ba? Ang tagal kitang hinahabol. Bakit walang balita tungkol sa yanig? Kayong MGA tao, hindi kayo susuko
hanggat di nakikita ang Huanghe. Bibilang na ako para sa'yo. 1987. Gobernador, may masama? May masama? Anong nangyayari? Nakubkob ang mansyon ng gobernador. Sino ang may lakas ng loob? Gusto bang maghimagsik? Siyam na Diyos ng digma ang nanguna. Ano ang balak nila? Sabi nila, kukunin ang Dragon King. Sunduin ang Dragon King. Sabi nila, halika't kunin ang hari ng MGA Dragon. Ha! Para kunin ang hari ng MGA Dragon. Ikaw. Ikaw talaga ang hari ng MGA Dragon. Huling-huli na ang paniniwala mo. Nasaan si Chen Yunshan? Lumabas ka riyan. Binabati ni Chen Yunshan ang makalangit na dragon ng digmaan. Naghahanap ka ng pagkamatay. Pangahas mong hinadlangan ang pag-aresto. Binabati ni Qinglong ang hari ng MGA Dragon. Huli na ako. Parusahan ninyo po ako. Hindi kasalanan mo. Kusa akong pumunta rito upang unawain ng MGA, inaresto ng walang dahilan. Kung hindi, sa galing niya, hindi niya ako mahuhuli. Putang ina mo, bulag ka ba? Paano mo nalahti ang hari ng MGA Dragon? Papatayin na kita ngayon. Ha? Karapat dapat akong mamatay. Nararapat lamang akong mamatay. Ako'y nabulag. Karapat dapat akong pumanaw. Dapat kong mamatay. Huwag matakot. Ako'y nagpapanggap lamang. Gumawa ako ng malaking kasalanan. Tingnan mo, nakapost sa PA rin ako. Gago ka talaga. Paano mo napatosahan ang hari ng MGA Dragon? Ay, paumanhin. Pasensya na. Bubuksan ko na agad. Buksan mo ngayon din. Tingnan mo ako. Ako ba ang tunay na Dragon King? O hindi? Talagang Ha. Akala mo ba? Gobernador ng Jinghai ka, pwede mong baliwalain ng batas? At takpan ang langit ng iisang kamay? hindi ako nangangahas. Sino man, arestuhin siya. Arestuhin si Chen Yunshan, parusahan ang MGA kasabwat, wag hayaang makatakas kahit isa. Patawad po. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ano masasabi mo, anak? Hindi ka nilinlang ng tatay mo. Diba? Halika't umalis na tayo. Sige tatay, ang astig mo talaga. Ay naku, Naku po, Naghanap si Xue Yao ng anak ng gobernador. Wala siyang gagawin kay Xue Yao, di ba? maglakas loob siya. Akala niya wala na tayong pag-asa. Gagawan niya ng masama si Xue Yao. Bilisan mo at tawagin ang anak mo. Huwag galawin si Xue Yao o papatayin ko siya. hahaha, tatawagan ko na siya agad. Sige, tatawag na ako ngayon din. Paumanhin, ang numerong tinawag ay nakapatay. Tatay, asikasuhin mo muna ito. Ako na ang hahanap kay Xue Yao. Akala mo'y nasa hustong gulang ka na? Pangahas ka at nanghamon sa akin? Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Ayokong maging biktima ng kasikatan at kayamanan. Mali ba ako? Wala kang alam. Tio Zhao, ano mong problema mo? Chen, nandito ka na pala. Naku, Tio Zhao, mahalagang tao ka pala. Bakit mo pinapaupo sa tuhod? O tumayo ka agad? Wag mo akong hawakan. Nako, ang bait-bait sa'yo ni Ginong Chen, ni hindi mo nga na-appreciate ang kabutihan niya. Ano pa bang maaabot mo sa buhay mo? Si Xue Yao, si Gao Xiaoqiang at ang anak niya papunta na sa execution ground. Ano? Huwag kang mag-ilusyon. Sumunod ka na lang sa akin. Oo, ang magamang mangingisdang yon papunta na sa execution ground. Siyempre, nakasama sila sa pamahalaan ng gobernador. Mabubuhay PA siya. Mabuti naman. Akala ko PA naman may malakas na koneksyon. Yon, kaya ako nag-alala. Mabuti na lang natapos na. Kaya Tio Zhao, ipagkatiwala mo na sa akin si Xue Yao. Huwag kang mag-alala. Siguradong sigurado. Hoy Tio Zhao, bakit hindi ka na lang maglibot? Mag-uusap kami ni Xue Yao ng pribado. Hoy, Tito Zhao, bakit hindi ka muna maglibang? Mag-uusap kaming dalawa ni Xue Yao. Sige. Naririnig mo ba ako? Makipag-usap kang mabuti kay Chen. Ano yung problema, Xue Yao? Ipangako mo sa akin. Wag mo nang isipin yon. Kung mamatay si Gaoqiang, hindi na rin ako mabubuhay. Anong kulang sa akin kumpara sa tindero ng isda? Nakapag-aral ako sa abroad, anak ko ang anak ng gobernador. Pangarap ako ng maraming babae. Pakasalan mo ako. Biyaya to para sa'yo. Wala akong pakialam. Wag mo na lang ako gambalain. Hindi mo talaga alam pahalagahan to, no? Anong gusto mo? Gusto ko ang gusto ko. Gagawin ko lahat para makuha. Mas mabuting kusa mong gawin. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Bahay ko ito. Anong gusto mo? Bahay mo.
Sige. Nasira na ang negosyo mo. Naimbestigahan na ang Platinumhan. Naghihintay ang tatay mo sa tulong ng mansyon ng gobernador. Makakahindi PA kaya siya sa akin. Kaya mas mabuting maging matino ka. Lumabas tayo at magsaya. Hindi ako papayag. Kahit mamatay PA ako. Ayaw mong pumayag, ha? Wala kang choice kundi sumunod. Panaginip lang yan, hindi ako sang-ayon. Hindi. Kailangan kitang pilitin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tulong tatay, saklolo. Tigil sa hiyaw. Sa ngayon tatay mo. Tatay, tulungan mo ako. Saklolo. Tulong. Boss, magsalita ka naman. Papatayin ko yung gago. Bakit papatay? Sobra na si Chen. Kahit paulit-ulit ka, di natin siya papayagan. Bold na bold, dumiretso dito. Alam kong nasasaktan ka, pero anong magagawa natin? Maraming makapangyarihan ang naapi. Ang tagumpay ng Angkanjao nakasalalay sa Kapitolyo. Para sa angkat ng Angkanjao, pagsakripisyo ni Shueyao, Naiintindihan ko. sa dami ng pinagdaanan mo, lasap mo na ang hirap ng buhay. Alam mong may MGA bagay na dapat ipaglaban. Tulong. Saklolo. Hindi ka makakatakas sa akin. Umalis ka tatay. Tulong. Pakawalan niyo ako. Wala siyang pakialam. Tanggapin mo na. Aray. Tulong. Pakawalan niyo ako tatay. Naghahanap ka ng awat. Saklolo. Naghahanap ka ng pagkamatay. Diyos ko, paano ka nakarating dito? Narito ako para kitang patayin. Sige, ayos lang. Kauchang. Ikaw na tindero ng isda. Nangahas na suntukin ako. Anong problema kung kita'y sinuntok ko? Ako ang anak ng gobernador. Mamatay ka pag hinawakan mo ako. Pangahas mong hinampas ako. Nasaan si Zhao Hailong? Chen Gongzi, Nangahas siyang saktan ako. Paliin mo siya agad. ikaw, bata, lumuhod ka at mamatay ka. Pag pinagawa ko si Fei Ying, hihilingin mong mamatay ka na lang. Zhou Hailong, talagang di ka pangkaraniwan. Isang hamak na basura, hinayaan mong si Raulo'y apihin si Hueyao, hindi ka lang umawat, tinulungan mo pa. May chismis na ikaw ang boss sa likod ng Platinum. Para sa akin, duwag ka. Ano ka ba? Pangahas mong turuan ako? Fei Ying, sugod! Si Fei Ying ang pumatay sa kanya. Kung papatayin mo siya, ako muna ang patayin mo. Hanggang ngayon, ipagtatanggol mo PA siya. Wala akong pakialam kung siya o ako ang mamatay. Kung gusto mong makipagsabwatan sa makapangyarihan, walang mapapala sa iyo. Ang lakas ng loob mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Manghahamon ka PA sa akin? Inalagaan mo ako, hindi ako kasangkapan. Sa MGA nakaraang taon, ilang tao na ang humamon sa akin. Lahat sila naghirap sa wakas. Makikipagkumpetensya ka rin ba? Fei Ying, huwag mo nang pakialaman yan. Unahin mo ang tindero ng isda. Sigaw Kyang yan. Mamamatay akong kasama mo. MGA putang ina ninyong dalawa. Tatawagin ko na ang tatay ko. Papatayin kayong walang buong katawan. Tama na yan, patay na ang tatay mo. Gobernador ang tatay ko. Mamamatay ang tatay ko. Wala na ako. Hindi pwedeng mamatay ang tatay ko. Siya ang tunay na Dragon King, hari ng lupa, bayani ng bansa, at alamat ng mundo. Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa. Ipapaaresto na kita. Wala kang mapaglibingan. Hindi siya pwedeng mamatay. Ikaw ang mamamatay. Hindi siya mamamatay, ngunit ikaw, oo. Tatay, Bakit ka nandito? dumating ka para makipaglaban sa MGA Lobo. Siyempre, kailangan kitang protektahan, tatay. Tama ka, bumalik ka pa. Baka wala ka ng anak sa huli. Huwag kang mag-alala. Walang makakapanakit sa'yo. Sa mundong ito, mamamatay ang sino mang manakit sa'yo. Matandang to, ang lakas ng loob mong makatakas sa bilangguan. Wala nang kulungan ang makakakulong sa akin ngayon. Tatawagin ko na ang tatay ko at ibabalik ka namin. Hindi mo na kailangang tawagan siya. Nasa labas na siya. Tatawagin kita para sumakay sa kotse. Ha? Isama mo rito si Chen Yunshan. Maghintay ka lang. Bibigyan kita ng sorpresa. Ano? Nagkukunwari ka pang hindi mo alam. Anong MGA kalokohan ba daw? Tayo na ang umatake. Fei Ying, patayin mo siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Anak, lumuhod ka agad. Tatay, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka lumuhod agad? Siya ang tunay na Dragon King. Bilisan mo at lumuhod. Siya ang tunay na hari ng dragon. Ano, siya ang tunay na hari ng dragon? Paano kung nangyayari yun? Ang hari ng dragon ay guro ng emperador. Maraming kasama kapag siya'y
naglalakbay. Paano siya naging... Lumuhod ka agad. Nagpakilala siyang incognito. Di mo ba nakikita ang posas ko? Gusto mo pang mabuhay? Harapin ang hari ng dragon. Hari ng dragon, patawarin mo ako. Inaapi mo ang MG at tao gamit ang kapangyarihan, nagnanakaw ng kababaihan, hindi kita patatawarin Qinglong, dalhin sa madilim na bilangguan. Naiintindihan, Qinglong, mali ako. Patawarin mo ako. Siya ang bugtong na anak ng pamilya Chen. Bugtong na anak lang namin siya. kapag may nagmakaawa sa'yo, pinapalaya nyo ba? Ito ang kapalit ng kasalanan ninyong mag-ama. Dalhin, Hari ng dragon, mali ako. Ikaw ba talaga ang hari ng dragon? ano ang tawag mo sa Qin Bienan? Magkasintahan si Xiaoqiang at Shui Yao. Hindi ba't magkamag-anak na tayo? Bienan. Kasal na si Xiaoqiang at Shui Yao. Bienan na tayo ngayon, di ba? Ha? Payag ka na sa kasal ng anak ko si Shui Yao? Siyempre naman. Akala mo ba hindi karapat-dapat ang isang mangingisda sa anak mo? Pinilit mo siyang magpakasal sa may kaya. Nalito lang ako sandali. Patawarin niyo po ako, mahal na Dragon King. Hindi kita mapapatawad. Ilang taon ka nang gumagawa ng MGA illegal. Walang pakundangan sa buhay ng tao. Nararapat sa'yo ang parusa ng batas. Dalhin si Zhao Hailong sa pansamantalang bilangguan at imbestigahang mabuti ang lahat ng negosyo ng Zhao. Dragon King, patawarin niyo po ako. Ako ang ama ni Shui Yao. Shui Yao, tulungan mo akong makiusap. Tito Gao, Ano? Ipinagmamakaawa mo siya? siya piya rin ang tatay ko. Oo, ako ang ama ni Shui Yao. At biyenan ni Xiaoqiang. Magiging pamilya na tayo. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Alam mo ba kung bakit ako naging Dragon King? Bakit? Alam mo ba kung bakit ako naging hari ng MGA Dragon? Bakit? Noong taong iyon, sinalakay ng alyansa ng Siyam na bansa. Nagkataon akong sumali sa hukbo. Ako'y lumabas mula sa bunton ng MGA Bangkay. Sa paglipas ng panahon, ginawa ko ang lahat para sa bansa, mamamayan at hustisya. Sa palagay mo ba'y pakakawalan ko ang isang kriminal na nanakit ng kapwa sa maraming paraan? Pero magbalay tayo. Mahal na mahal ni Xiaoqiang si Shui Yao. Kung arestuhin mo ako, tiyak na hindi papayag si Shui Yao. Pakasal kay Xiaoqiang. Kung arestuhin ko ang tatay mo, pakakasalan mo rin ba si Xiaoqiang? Oo, Shui Yao, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mawala ang buhay ng tatay mo? nang hayaan mong lapastanganin ako ng buwaya sa sarili kong tahanan, patay ka na sa puso ko. Yun ay sandali ng pagkakamali ng tatay mo. Huwag mo sanang ipamukha sa tatay mo. Wei Yao, tulungan mo akong makiusap o mamamatay ako. Jogao, gawin mo ang nais mo. Huwag mo akong alalahanin. Ang relasyon namin ni Gao Qiang, hindi magbabago dahil sa anumang bagay. Natutuwa akong may pangunawa ka. Lubos akong nasisiyahan. Kung ganun nga, ngayong araw, magkakasal kayo ni Xiaoqiang. Bibigyan kita ng isang masaganang handog. Qinglong, dalhin mo ang regalo. Qinglong, ihatid mo ang regalo. Ako si Lawang. Ito ang singsing na Mandarin Duck mula sa emperador. Isang pares lang ito sa buong mundo. Walang katumbas ang halaga nito. Kapag suot mo ito, makapapasok ka sa palasyo para kay emperador. Kahit malakas na kalaban, hindi makakapasok. Salamat, Tito Gao. Hindi ko po kayang tanggapin ang napakahalagang regalong ito. Ang pagmamahal mo kay Xiaoqiang, karapat-dapat sa kahit anong regalo. Xiaoqiang, isuot mo kay Shui Yao. Sige, tay. Sige. Naway masaya ang inyong pagsasama. Maaari na kayong magsama. Ako'y may aasikasuhin pang gulo dito sa Jinghai. Qinglong, dalhin mo ang MGA taong yan. Dragon King, patawarin niyo po ako. Magiging mabuting tao na ako. Shui Yao, ipagmakaawa mo ako sa kanila. Sarili mong kasalanan ito. Umayo ka sa bilangguan at pag-isipan ang MGA na gawa mo. Lakad. Aroy, patawad po. Dragon King, kahabagan niyo po ako. Shui Yao, huwag kang mag-alala. Sa pagsama mo sa akin, ipagtatanggol kita ng buong tapang. Naniniwala ako sa'yo.